Ito ay talagang nakakapagod ngunit sa wakas ay nagawa ko ito. Baka sa bawat linya ng katawan ni Dustin ang pagod sa lahat ng nakakapagod na trabaho na katatapos lang niya. Sa nakalipas na 5 araw, abala siya sa paggamit ng lahat ng kanyang lakas para i-activate ang puppet string at 2 orihinal na magulong batas. Napakaraming enerhiya at lakas ng isip ang kailangan para sa gawain. Master, mamamatay na yata ako. Samantala, ang halimaw ay naiwang ganap na paralisado sa lupa sa kanyang mahinang mga paa. Pinahirapan siya ni Dustin nitong mga nakaraang araw. Hindi bale. Marami akong kayamanan dito. Maaari kang pumili ng anumang gusto mo. Sigurado akong gaganda ang pakiramdam mo pagkatapos mong kumonsumo ng sapat na kayamanan. Ngumuso si Dustin sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Nagpatawag siya ng tuloy-tuloy na daloy ng mga kayamanan upang itambak sa paligid ng halimaw. Sa loob ng nakaraang ilang taon, nakapatay na si Dustin ng maraming tunay na banal na Diyos. Hindi bababa sa ilang daan ang nahulog sa kanyang kamay. Imposibleng bilangin ang eksaktong bilang ng mga ordinaryong divine god na pinatay niya. Pagkatapos niyang patayin ang mga banal na Diyos, kukunin niya ang lahat ng mga kayamanan na tinataglay nila. It was Dustin's usual practice at medyo magaling siya dito. Madalas niya itong ginagawa kaya't matatawag pa itong ugali. Kahit na ang banal na Diyos mula sa lahi ng hayop sa harap niya ay hindi naligtas at lubusang ninakawan ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Sa kabuuan, hindi maisip ang dami at antas ng mga kayamanan ni Dustin. Master, napakayaman mo. Nagningning ang mga mata ng halimaw nang makita ang bulubunduking tambak ng mga kayamanan. Maaari kang pumili at kunin ang anumang gusto mo. Kunin mo ang lahat ng kailangan mo para gumaling ang iyong sugat sa lalong madaling panahon. Bukas palad na alok ni Dustin. Dahil nasa ilalim ng kontrol niya ang halimaw. Ibig sabihin ay alipin na siya ngayon ni Dustin. Hindi na kailangang maging mademo si Dustin sa kanya. Master, pwede ko ba talagang kunin ang kahit anong gusto ko? Sinasadya mo ba talaga? Una sa lahat, kailangan kong linawin sa iyo na ako ay isang tunay na medium grade na banal na Diyos. Ibang-iba ito sa isang ordinaryong banal na Diyos. Kakailanganin ko ng malaking lakas para tuluyang makabawi sa mga sugat ko. Karamihan sa mga kayamanan ito ay mauubos. Dahan-dahang paliwanag ng halimaw. Bagamat tuwang-tuwa siya, medyo nag-aalala siyang babalik si Dustin sa kanyang sinabi. Ganoon ba? Kailangan mo ba ng napakaraming kayamanan para mabawi ang iyong mga sugat? Mga ad ng Pop Future. Napabuntong hininga si Dustin nang biglang namutla ang mukha. Tama iyan. Ako ay isang tunay na medium grade na banal na Diyos kung tutuusin. Idiniin niya ang kanyang lakas ng isang beses. Talaga, ayos lang. Maaari kang gumamit ng maraming kayamanan hanggat kailangan mo. Galit na pinayagan ni Dustin. Kung mabawi ng halimaw na ito ang kanyang lakas, magkakaroon si Dustin ng isang malakas na tunay na katamtamang antas na banal na Diyos bilang kanyang alipin. Malaki ang maitutulong niya kaya ito ay isang pangkalahatang magandang deal. Kung tutuusin, kayang pantayan ng kanyang halimaw na alipin ang kanyang kapangyarihan. Kapakipakinabang na magsakripisyo ng ilang kayamanan para iligtas siya. Salamat sa iyo, Master. Napuno ni Joy ang halimaw sa pagpayag ni Dustin. Walang anuman. Tumanggaw si Dustin at nagbitiw sa sarili sa pagkawala ng maraming kayamanan. Guro, sa napakaraming kayamanan, tiyak na mababawi ko ang aking lakas. Mabilis na paniniguro ng halimaw. Ang sarap pakinggan. Dapat mag-concentrate ka muna sa pagbawi ng lakas mo. Sagot ni Dustin bago siya tumalikod at umalis. Nang siya ay nawala, ang halimaw ay nakaupo na nakakross ang paa sa gitna ng mga bundok ng mga kayamanan at nagsimulang pagalingin ang kanyang mga sugat. Sa loob lamang ng ilang araw, ganap na nakontrol ng hukbo ni Dustin ang komunidad ng universo. Parehong sukat at lakas ng kanyang hukbo ay mabilis na tumaas at umunlad. Halos 30,000 banal na Diyos ang pumuno sa kanyang hukbo. Sa napakaraming banal na Diyos sa kanyang pagtatapon. Ang lakas ng hukbo ay lubhang nakakatakot. Habang si Dustin ay abala sa pakikitungo sa halimaw.
Ang hukbo ay naglunsad ng isang pag-atake at pinatay ang maraming miyembro mula sa lahi ng hayop sa komunidad ng universo. Leader, nag-recruit kami ng bagong grupo ng mga tao. Lahat sila ay katutubong puwersa mula sa komunidad ng universo. Hey, guys, halika at kilalanin ang aming pinuno. Basta pumayag siya, magiging miyembro ka ng alyansa natin. Lumapit kay Dustin ang may puting buhok na premium grade na banal na Diyos na may kasamang daan-daang banal na Diyos. Ang bawat isa sa daan-daang banal na Diyos na dinala niya ay bahagi ng komunidad ng universo mula noong sinaunang panahon. Sila ay ikinulong ng lahi ng hayop noon at kamakailan lamang ay nailigtas. Pagbati, pinuno, mangyaring payagan kaming sumali sa alyansa at lumaban sa Beast City kasama mo. Sabay-sabay na yumukod kay Dustin ang daan-daang mga Diyos na Diyos. Mga ad ng pop future, gayunpaman, bagamat ang kanilang mga salita at kilos ay mukhang napakagalang sa ibabaw. Napuno ng pagdududa ang kanilang mga puso. Ano ito? Ang pinuno ng hukbong ito ay isang ordinaryong preliminary grade na Diyos na Diyos. Binata pa lang siya, parang hindi siya isang lalaking may mayaman na karanasan. Paano mamumuno ang isang binata sa isang buong hukbo? Bukod dito, sinasabi ng lahat na mamumuno siya sa hukbo laban sa lahi ng hayop. Magagawa ba talaga niya ito? Hindi nila maiwasang magtanong sa kakayahan ni Dustin. Sa kabila ng kanilang mga pag-aalinlangan, maaari lamang nilang hayaan itong kumulo sa kanilang mga puso at subukang hindi halatang ipakita ang kanilang kawalang kasiyahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hukbo na may halos 30,000 banal na Diyos. Bagamat ang binata sa harap nila ay medyo mahina sa mga tuntunin ng cultivation base, siya pa rin ang pinuno. Kung magagalit sila sa kanya, maaari niyang sirain ang lugar na ito sa isang utos. Siya ay isang malaking pagbaril. Ahem. Hindi ko alam na napakabata at promising ng leader natin. Sa kalaunan ay nagpa siya ang isa sa mga premium grade na banal na Diyos na magsalita. Hindi na niya napigilan ang kuryosidad. Bata. Haha. Alam ko ang ibig mong sabihin. Sa palagay mo ba ay napakabata pa ng ating pinuno at napakahina ng kanyang kultivasyon? At sa tingin mo ay hindi siya sapat na makapangyarihan para pamunuan ang hukbong ito. Tama ba ako? Ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag husgahan ang kanyang lakas sa kanyang hitsura lamang. I don't think you can imagine how powerful our leader is even if you try. Ang iyong mga nakaraang karanasan ay naghihigpit sa iyong imahinasyon. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Agad na napagtanto ni Ismail na ang premium grade divine god ay nagdududa sa lakas ni Dustin dahil napakabata pa niya at hindi niya napigil ang tumawa at gumanti. Huwag kang masyadong seryoso, Ismail. Hindi ako maglalakas loob na tanungin ang aming pinuno. Ang isang nagmamadaling ay nag-iwan sa premium grade na banal na Diyos sa pagpapaliwanag ng tugon ni Ismail. Hindi siya maaaring maging mayabang kapag kailangan niya ng tulong kay Dustin at sa kanyang hukbo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kung galit ka sa pinuno namin, may kahihinatnan. Hindi mahalaga kung siya ay bata o hindi. Hindi mo ba nakikita ang lahat ng mga miyembro ng hukbo ay gumagalang sa kanya? Bata pa siya pero pag-aari niya ang dakilang hukbong ito. Iyon ay higit pa sa sapat upang gawin siyang makapangyarihan. I'm warning you. Huwag kang magulo. Iniligtas niya ang ating buong komunidad sa universo. Maging ang iba pang mga katutubo ay nagpapadala ng mga babala sa premium grade na banal na Diyos laban sa pagpukaw kay Dustin. Leader, kasalanan ko ang lahat. Humihingi ako ng pasensya. Hindi ko dapat kinwestiyon ang lakas mo. Handa akong tumanggap ng anumang parusa para sa pagkakasala sa iyo. Dahil sa matinding pressure, walang choice ang premium grade na divine god kundi ang lumuhad sa harap ni Dustin at humingi ng tawad. Ang premium grade na divine god ay nag-alinlangan bago lumuhod. Wala daw siyang choice dahil ayaw niyang mainas ang pinuno ng alyansa. Sa pangkalahatan, ang hukbo ni Dustin ang pinakanatakot sa kanya. Kung hindi si Dustin ang namamahala sa mga tropa, ang premium grade na divine god ay hindi man lang mag-abala na sumulyap sa kanya. No offense taken. Walang emosyong sabi ni Dustin nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Kaway ng kanyang manggas,
Nagpakawala siya ng puwersa para tulungan ang premium grade na Divine God na tumayo. Ang ekspresyon sa mukha ng ordinaryong premium grade na banal na Diyos ay nagbago mula sa paghamak hanggang sa pagkagulat. Alam na alam ni Dustin ang iniisip niya. Gayunpaman, ayaw itong ituro ni Dustin. Hindi siya katumbas ng oras o mga salita. Wow! Ano iyon? Nakanganga ang premium grade na Divine God kay Dustin. Ayaw paniwalaan ang sarili niyang mga mata. Bahagya lang niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Ngunit ang lakas na kanyang pinakawalan ay nagawa akong buhatin laban sa aking kalooban. Walang ordinaryong preliminary grade na Divine God ang makakagawa niyan. Naisip ng premium grade na Divine God. Hindi pwede. Ako ay dapat na nagkakamali. Parang alam ko na ang nangyari. I relaxed my guard. And he took advantage of that. Isa lamang siyang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Kasing hina siya ng langgam kumpara sa akin. Walang paraan na mabuhat niya ako kung hindi ko na-relax ang aking bantay. Katwiran niya sa sarili. Kahit na napabuti siya ni Dustin. Ang premium grade na banal na Diyos ay may malaking paghamak sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang maging matalino kaya binobo niya ito. Sigurado ka bang gusto mong sumali sa alyansa natin? I have to warn you. Kung sasali ka sa amin, dapat sundin mo ang utos ko. Kung susuwayin mo ako, mamamatay ka. Kaya mas mabuting maglaan ka ng oras para pag-isipan ito ng mabuti. Dahan daw ang paliwanag ni Dustin habang sinusulyapan niya ang daan-daang lokal na Divine God. Medyo nag-aalangan sila at pagkatapos ay sinimulan nilang talakayin ito sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Ilang sandali pa, lumapit sila at tumayo sa harap ni Dustin. Sir, napagkasundoan namin na sumali sa alyansa at labanan ang lahi ng hayop sa iyo. Tanggapin mo kami. Lahat ng mga banal na Diyos ay nagsabi ng may labis na paggalang bilang isa. Pagkatapos ng ilang talakayan, natuklasan nilang ang pagsali kay Dustin ay para sa kanilang pinakamahusay na interes. Pagkatapos ng lahat, ang mga tropa ng lahi ng hayop ay babalik. Kailangan nila ng mas maraming tao sa kanilang sulok upang magkaroon sila ng pagkakataon laban sa lahi ng hayop. Kung pipilitin mo, tumanggaw si Dustin bilang pagsang-ayon. Hindi ito big deal sa kanya. Wala man lang siyang pakialam kung pagtataksilan siya ng mga ito sa hinaharap. Leader, ano ang susunod nating gagawin? Mga ad ng Pop Future. Tanong ng white-haired premium grade Divine God kay Dustin. Umalis sa komunidad na ito sa universo at bumalik sa Infinite City. Kailangan nating gumugol ng ilang araw sa pagpapahinga. Sagot ni Dustin. Kopyahin mo yan. Tumanggo ang white-haired premium grade Divine God. Hindi niya kinwestiyon ang pamamahala ni Dustin. Pagkatapos silang lahat ay lumingon at nagsimulang lumabas sa komunidad ng universo. Ang Infinite City ay nagtatago sa malapit kaya hindi nagtagal ay nakabalik na silang lahat sa loob. Gayunpaman, tumalikod si Dustin dahil may iba pa siyang dapat asikasuhin. Ang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay nasa gitna ng pagpapagaling sa kanyang mga sugat at kinailangan ni Dustin na manatili dito upang matiyak na walang makagambala sa proseso. Binigyan niya ng malaking kahalagahan ang aliping ito. Makapangyarihan siya at kailangan siya ni Dustin para makabawi at mabawi ang kanyang lakas para magamit niya ito laban sa kanyang mga kaaway. Pagkaraan ng 5 araw, tumayo ang tunay na katamtamang gradong banal na Diyos ng lahi ng hayop. Master, gumagaling na po ako, sabi niya kay Dustin. Talaga, ang sarap pakinggan, sagot ni Dustin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang aura na ipinalabas ng kanyang alipin. Na natagpuan na siya ay ganap na gumaling. Master, narito ka na. Ito na ang natitirang mga kayamanan na ibinigay mo sa akin. Bilang miyembro ng lahi si Dustin. Itinuloy ang kanyang kamay at ipinakita ang maraming mahahalagang bagay. Lumutang sila at lumutang sa harap ng ilong ni Dustin. O hindi, napakarami niyang ginamit. Naisip ni Dustin. Tahimik. Binilang niya ang bilang ng mga kayamanan at nalaman na ginamit ng kanyang alipin ang 2/3 ng mga kayamanan na ibinigay niya sa kanya. Naging bukas palad si Dustin nang ibigay niya sa kanya ang ilan sa kanyang mga pambihirang kayamanan.
Hindi niya inaasahan iyon. Magkakaroon lamang ng isang maliit na bahagi ng mga ito na natitira. Naramdaman ni Dustin ang kirot sa kanyang puso. Master, maaari mo na lang akong tawaging Wilfred mula ngayon. Sa Beast City, tinawag akong Lord Wilfred ng lahat ng uri ko. Nabanggit ng miyembro ng lahi ng hayop. Okay, good name. I will call you Wilfred. Tumango si Dustin. Ngayong wala na yan. Maasahan mo ako, Master. Dadalhin kita sa Land of Outlaws sa lahat ng paraan. Pinapanatag ni Wilfred si Dustin. Nakontrol ni Dustin ang tunay na banal na Diyos na ito sa pamamagitan ng paggamit ng puppet strings. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, itinuring niyang amo niya si Dustin. Kaya nirerespeto niya si Dustin at gagawin niya ang lahat para mapagsilbihan ang interes ni Dustin. Mabuti. Gusto kong tuklasin ang Land of Outlaw. Sabi ni Dustin. Huwag kang mag-alala, Master. Nasa kamay ko ito. Sabi ni Wilfred na nakalabas ang dibdib. Isa lang po, Master. Kung gusto niyo pong pumunta doon, kailangan niyo pong umalis. Mga ad ng Pub Future. Kita niyo, ilang araw na ang nakalipas. Ang Outlaw of Land ay lumitaw sa Sea of Chaos nang walang hangin. Sa sandaling kumalat ang balita tungkol doon. Maraming napakalakas na puwersa ang agad na nagpadala ng mga tao upang bantayan ang pasukan. Tumanggi silang pasukin ang mga tao mula sa ibang puwersa. Nakarinig ako ng mga talakayan mula sa mga pinuno ng mga puwersang iyon. Narinig ko na ang bawat isa sa kanila ay magpapadala ng ilang ordinaryong Divine God at tunay na Divine God para tuklasin ang Land of Outlaw. Ang ating Beast City ay gumawa ng isang paunang listahan. 2 araw na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng paunawa mula sa punong tanggapan na kailangan kong bumalik at maghanda para makapasok sa Land of Outlaw. Isa ako sa inutusang pumunta doon. Paliwanag ni Wilfred. Nakita ko. Kaya paano mo ako mapapasok doon? Paano kung pinaghihinalaan ako ng mga superior mo? Inihayag ni Dustin ang kanyang iniisip. Master, may isang bagay na hindi mo alam. Kamakailan, sinasalakay natin ang mga lungsod at inaagaw ang mga teritoryo. Maraming puwersa ang sumuko sa atin. Bilang gantimpala, ang mga tunay na banal na Diyos na tulad ko ay nakakuha ng maraming bilang ng mga alipin at dinadala namin sila sa amin kahit saan kami pumunta. Mayroon akong 10 milyong alipin na tapat sa akin at pinaglingkuran ako ng maayos hindi pa nagtatagal. Paliwanag ni Wilfred. Ano? Ang dami mong alipin. Saan sila pumunta? Bakit wala akong nakitang isa sa kanila? Tumalsik si Dustin. Panginoon, ang lahat ng aking mga alipin ay namatay sa iyong mga kamay. Masyadong makapangyarihan ang iyong purple sword. Pinatay nito ang lahat ng aking mga alipin sa isang tibok ng puso. Nahihiyang sagot ni Wilfred. Nakita ko. Tumawa si Dustin at ang tunay na banal na Diyos ay tumingin sa kanya na nagtataka. Noong una akong dumating dito, gusto kong lipulin ang lahat ng miyembro ng Beast City. Posibleng napatay ko lahat ng alipin niya. Naisip niya sa sarili. Guro, maaari kang magpanggap na alipin ko at maging mahinahon. Sa ganoong paraan, sabay tayong makapasok sa Land of Outlaw. Ipinapalagay ko na ang iba ay magsasama rin ng kanilang mga alipin. Naiintindihan ko ito dahil kung makatagpo sila ng anumang panganib, maaari nilang hayaan ang mga alipin na mamatay para sa kanila. Sabi ni Wilfred. Sige, sangasang-ayon ako. Manatili tayo sa plano mo. Sabi ni Dustin sabay tango. Ito ay dapat gumana ng perpekto. Si Wilfred ay pinili ng mga pangunahing miyembro sa punong tanggapan ng Beast City. At inatas ang maghanap ng mga kayamanan sa Land of Outlaw. Kung magpapanggap akong alipin niya, masusundan ko siya sa Land of Outlaw nang hindi napapansin. Naisip ni Dustin sa sarili. Master, sa tingin ko kailangan na nating umalis. Kung hindi, baka mawalan tayo ng pagkakataon. Sabi ni Wilfred. Sige, ayos na. Umalis na tayo. Sabi ni Dustin bilang pagsang-ayon. Hindi nag-aksaya ng oras. Mabilis niyang dinala si Wilfred pabalik sa Infinite City. Pagkatapos, tinawag niya ang lahat ng mga banal na Diyos ng alyansa at nagsagawa ng isang pagpupulong.
Habang nagsimula ang pagpupulong, inutusan niya ang hukbo na manatili sa Infinite City at hintayin siyang bumalik. Maya-maya pa ay natapos na ang meeting. Pagkatapos, umalis si Dustin sa Infinite City kasama si Wilfred. Tahimik na naglakbay ang dalawa habang patungo sila sa punong tanggapan ng Beast City. Iyon ay dahil nakatanggap si Wilfred ng mga utos na bumalik sa Beast City bago siya pumunta sa Land of Outlaw kasama ang iba pang mga masters ng Beast Race. Nang makalabas silang dalawa sa Infinite City, inilabas ni Wilfred ang isang airship na nababalot ng malakas na aura ng demonyo. Tahimik silang pumasok sa sasakyang pandagat na patungo na sa kanilang destinasyon. Sinabi nila na ang lahat ng miyembro ng lahi ng hayop ay nagmula sa Beast City. Sa wakas, may pagkakataon na akong makita ang lugar na ito. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa pangkalahatan, ang Beast City ay napakapopular sa Sea of Chaos. Habang papasok na sila sa mahiwagang lugar, hindi maiwasan ni Dustin ang kaba at kaba. Mayroong napakatalino na spatial teleportation array sa airship na kinuha ni Wilfred. Ang sasakyang dagat ay lumikha ng isang channel sa kalawakan at naglakbay sa pamamagitan nito. Lumipas ang kalahating araw ng ganito. Master, malapit na tayo, biglang sabi ni Wilfred. Nandyan na. Noong una, naisip ni Dustin na mas magtatagal bago sila makarating sa Beast City. Naglalakbay kami sa Space Channel sa lahat ng oras na ito. Kaya ang aming paglalakbay ay medyo mabilis. Paliwanag ni Wilfred. Iyan ang akma. Tumango naman si Dustin. Nang muling tumahimik ang airship. Muling itinuon ni Wilfred ang kanyang tingin sa unahan. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang airship ay tumakbo palabas ng Space Channel at agad na lumitaw sa loob ng isang magulong kawalan. Maya-maya pa, isang makapal at malademonyong aura ang umalangaw-ngaw sa harapan nila. Sinundan ito ng mahiwagang paggigipit sa kanilang harapan. Na tila nagtangkang patayin sila. Sa turn. Tumingin si Dustin sa unahan at nakakita ng maraming mga demonyong rune na magkakaugnay sa liwanag sa dulo ng langit. Ang mga panalangin ng mga miyembro ng lahi ng hayop ay umabot sa kanyang pandinig. Guro, naroon ang Beast City. Magalang na sabi ni Wilfred kay Dustin pagkatapos niyang ilagay ang airship. Oo, alam ko. Tandaan. Pareho tayong pansamantalang magpapalitan ng ating mga tungkulin pagkatapos nating makapasok sa Beast City. Magpapanggap akong alipin mo, mga ad ng pop future. Huwag mong ibigay ang sarili mo. Paalala ni Dustin. Alam niya na si Wilfred ay 100% na tapat sa kanya at iginagalang siya ng husto. Dahil ginawa niya ang puppet string sa kanya. Kaya naman, nag-aalala siya na baka tretuhin siya ni Wilfred sa isang mapagpakumbaba na paraan. Na maghahinala sa iba, kapag nalantad sila. Haharapin nila ang malubhang kahihinatnan. Pagkatapos ng lahat, napakaraming makapangyarihang nilalang sa Beast City. Ngayon, naisip ni Dustin na hindi si Wilfred ang pinakamalakas sa Beast City. Nangangahulugan ito na maraming miyembro ng lahi ng hayop ang mas makapangyarihan kaysa kay Wilfred. Please rest assured, Master. Alam ko na ang gagawin. Sagot ni Wilfred. Kahit na siya ay naging alipin ni Dustin. Hindi siya nakaramdam ng takot o pagkabalisa sa pag-iisip na bumalik sa Beast City. Kung tutuusin, doon siya pinalaki. Let's go. Master, sabi ni Wilfred habang naglalakad patungo sa gate ng Beast City. Dahil siya na ngayon ang gumaganap bilang master. At si Dustin ay kanyang alipin sa kanilang kasalukuyang misyon. Siya ang nanguna. Si Dustin naman. Binilisan niya ang lakad at sumunod. Habang sila ay patuloy na gumagalaw. Ang malademonyong aura sa kanilang paligid ay lalong naging dalisay. Sa huli ay nabuo ang ambon na gamulong sa paligid. Nakita ni Dustin ang mga kalye at ang mga nilalang sa lungsod sa pamamagitan ng mga projection sa itaas ng kanyang ulo. Hindi nagtagal. Sa wakas ay nakita na ang kanilang destinasyon. Huminto sila sa harap ng isang kahanga-hangang pasukan. Kakaiba ang itsura ng gate. Para itong matandang nilalang ng lahi ng hayop na nakabuka ang bibig. Higit pa rito, ang gate ay napakalaking. At ito ay nakatayo sa magulong walang laman. Ipinagmamalaki nitong inilalarawan ang kasaganaan ng Beast City. Pagkatapos,
Nakaukit sa plaka nito ang pangalan ng Beast City. Kaya ito ang Beast City, na umiral sa mahigit kalahating magulong panahon sa Sea of Chaos. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Sa loob-loob na sabi ni Dustin habang pinagmamasdan ang napakalaking gate. Samantala, humakbang si Wilfred at huminto sa harap ng gate. Kasunod si Dustin. Ang isang pangkat ay nakatayo bilang isang bantay sa magkabilang panig ng tarangkahan ng lungsod. Kumuha siya ng token at idiniin ito sa isang uka sa tabi ng tarangkahan ng lungsod. Kaagad, ang gate ay nagpakawala ng isang demonyong liwanag at dahan-daang bumukas. Laking gulat ng mga taong nagbabantay sa gate nang makilala nila ang pagkakakilanlan ni Wilfred. Pagkatapos, nagbigay sila ng respeto at binati siya. "Welcome home, Lord Wilfred." Sabay-sabay nilang sigaw habang nakayuko sa kanya. Malinaw na mataas ang tingin nila kay Wilfred. Tumango lang si Wilfred sa kanila. Pagkatapos nun, naglakad na siya papasok ng gate. Mga ad ng pub future. Walang oras si Dustin para pag-isipan ang nangyari dahil mabilis siyang sumunod sa likuran. "Wilfred, mukhang natutuwa ka sa mataas na katayuan sa Beast City." Sinabi ni Dustin kay Wilfred sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. "Master, may isang bagay na hindi mo alam. Galing ako sa Beast Den. Bukod dito, ako ay isang tunay na katamtamang grado na banal na Diyos. Kaya, nalampasan ko ang iba. Karamihan sa mga nilalang sa Beast City ay humanga sa akin. Sa lugar na ito, halimbawa, kung ang isang ordinaryong banal na Diyos ng lahi ng hayop ay nag-udyok sa akin, maaari ko siyang alisin ng hindi pinarurusahan. May karapatan akong kunin ang mga ordinaryong miyembro ng aking uri sa Beast City." Paliwanag ni Wilfred. "Haha, Wilfred, hindi ko inaasahan na maaaring magtagumpay ang sino man sa Beast City nang walang pananagutan." "Ang galing," sabi ni Dustin at tumawa. Habang nag-uusap sila, narating nila ang loob ng Beast City. Pagpasok nila sa gate, walang sumalubong sa kanila kundi isang malawak na magulong kawalan. Sa loob ng magulong walang laman ay maraming cosmoses. Ito ay isang medyo malaking komunidad ng universo. Guro, mayroong higit sa 20,000 cosmos sa Beast City. Nahahati sila sa 3 bahagi. Ang mga mababang ipinanganak na miyembro ng lahi ng hayop at ang mga nilalang mula sa iba pang mga lahi na yumuyuko sa atin ay sumasakop sa panlabas na lugar. Sa kabilang banda, ang mga highborn na miyembro o ang mga banal na Diyos ng lahi ng hayop ay nakatira sa panloob na lugar. Lahat sila ay iginagalang na mga figure sa lahi ng hayop. Panghuli, ang pangunahing lugar ay tahanan ng mga dominanteng manlalaro ng Beast City. Tanging ang mga matataas na ranggo at tunay na mga Diyos na tulad ko ang pagkikitang manirahan doon. At, ang Beast Den ay matatagpuan sa malayong kawalan ng lugar na ito. Sa madaling sabi ni Wilfred tungkol sa Beast City kay Dustin. "Napansin," sagot ni Dustin. "Hindi ako makapaniwala na mayroong higit sa 20,000 cosmoses sa Beast City. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakalaking komunidad ng universo." Gulat na bulalas niya, mula nang maglakbay siya sa Sea of Oz. Kahit na ang nakitang komunidad ng mga universo ay binubuo niya ng ilang libong cosmoses. Gayunpaman, mayroong higit sa 20,000 cosmoses na matatagpuan sa Beast City. Siyempre, nagulat ito sa kanya. "Guro, ang Beast City ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Sea of Chaos. Normal lang na masakop nito ang napakalawak na lugar." Nakangiting sabi ni Wilfred. "Well, tama ka," sabi ni Dustin sabay tango. Sa kanilang buong paglalakbay, nakipag-usap sila sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang paglilipat na pandama lamang. Isang napakalaking demonyong aura ang pumupunta sa hangin sa buong landas. At iba pang uri ng masasamang halimaw ang dumating at nagpunta sa lahat ng direksyon. Walang alinlangan. Ang lahi ng hayop ay isang malaking angkan. Gayunpaman, mayroong maraming maliliit na sanay sa kanila. Kitang-kita ito sa mga pagpapakita ng mga demonyong halimaw. Dahil marami sa kanila ang magkaiba sa isa't isa. Gayunpaman, sa sorpresa ni Dustin, nalaman niya na ang karamihan sa mga demonyong halimaw ay katulad ng mga tao.
Mayroon lamang ilang pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga tao. Halimbawa, ang ilan sa kanila ay may balat na ibang kulay sa mga tao. Ang iba ay may patong ng kaliskis sa kanilang mga katawan. Ang ilan ay may sungay o pares ng sungay sa kanilang mga ulo. What the hell? Ikaw ba yan? Wilfred, bumalik ka na. Sino ang lalaking ito? Bagong alipin mo, di ba? May sapat ka bang lakas ng loob na pumunta sa wrestling ring at makisaya sa akin sa isang labanan? Maya-maya lang. Biglang sumulpot ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng mapusyaw na dilaw na damit at humarang sa dinadaanan ni Wilfred. Mayroon siyang isang pares ng matalim na sungay na pilak sa kanyang noo. Na malinaw na nagpapakita na siya ay mula sa lahi ng hayop. May hawak na folding fan ang lalaki. Na maluwag niyang niyugyug, na nakasulat sa buong mukha niya ang kay-abangan. Tumingin siya kay Dustin ng taas-baba habang ang mga mata niya ay kumikislap ng puno ng curiosity. Wilfred, nanghina ka sa iyong panghuhusga. Paano mo pinahintulutan ang isang hamak at walang kakayahan na tao bilang iyong alipin? Isa lang siyang preliminary grade divine god. Ketawa-tawa yan. Namumulot ka ba ng basura bilang iyong alipin? Habang tumatagal ang buhay mo, mas nagiging short-sighted ka. Ngumisi ang lalaki sa isang ironic na tono. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Lawrence? Behave ka sa harap ko. Dapat bigyan mo ako ng respeto. Galit na saway ni Wilfred. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Lawrence. Mabilis siyang humakbang at tumayo sa harap ni Dustin. Simula pa lang nung una niyang nakita si Lawrence. Naiinis na siya. Masasabi ni Dustin na hindi magkasundo sina Lawrence at Wilfred. Haha, matagal na tayong hindi nagkita. Wilfred, mas lumala ang ugali mo ngayon. Ang dali mong menes. Bihira kaming magkita. Sabihin mo mula nang magkita tayo dito ngayon. Bakit hindi sumama sa akin sa wrestling ring para magsaya? At saka, narinig ko na kamakailan lamang ay nakakuha si Weber ng ilang gumawa ng alipin. Sa sandaling ito, nanalo siya ng serye ng mga laban sa wrestling ring dahil sa kanyang mga bagong alipin. Siya ay napakasaya at ipinagmamalaki. At marami na siyang napapanahon. Wilfred, hindi ka pa nanalo kay Weber sa wrestling ring. Tama ba? Naaalala ko pa kung paano niya kaiyahiyang natalo noong nakaraan. Iyon ang iyong pinaka-nakakahiya na pagkatalo. Tama ba? Natalo ka sa labanan sa 10 magkakasunod na round. Nakakahiya naman. Pinahiya ka niya sa harap ng lahat. Kaya mo bang lunukan ang mga insulto at galit? Gusto mo bang sabihin sa akin na wala kang lakas ng loob na makita si Weber? Sarkastikong sabi ni Lawrence. Sino ba ang walang lakas ng loob na makita siya? Huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ko. Walang kwentang gago si Weber. Kapag natalo ko siya ng matindi maya-maya, luluhod siya sa harapan ko at magmamakaawa para sa akin. Awa. Galit na sabi ni Wilfred sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Haha, huwag kang magmayabang. Wilfred, hindi ka ba na-awkward na makita si Weber? Ang magagawa mo lang ay magsalita sa harap ko ng walang kahihiyan. Ngumisi si Lawrence at tumawa ng nakakaloko. Sino bang nagsabing awkward akong makita siya? Punta tayo sa wrestling ring ngayon din. Napaungol si Wilfred sa galit. Nang matapos siyang magsalita, gayunpaman, agad siyang nakaramdam ng panghihinayang. Master, punta tayo sa wrestling ring ngayon. Ano sa tingin mo? Lihim na nagpadala si Wilfred ng isang espiritual na mensahe kay Dustin sa pag-asang makuha ang pahintulot ng huli. Nag-aalala siya na baka hindi masaya si Dustin sa desisyon niya. Ayos lang. Mga ad ng Pop Future. Kung gusto mong pumunta doon. Pagkatapos ay pumunta tayo at tingnan. Sagot ni Dustin. Sige. Punta tayo sa wrestling ring. Lawrence. Dapat maganda ang laban natin. Pagkatapos niyang makuha ang pahintulot ni Dustin, agad na nakaramdam si Wilfred ng kagalakan at kagalakan. Hindi nag-aksaya ng oras. Tumungo siya sa wrestling ring ng Beast City. Nakakatuwa. Wilfred, mangyaring huwag sabihin sa akin na nais mong makilahok sa kompetisyon sa pakikipaglaban kasama ang iyong bagong alipin. Nakasing mahina ng langgam. Nabawasan ka na ba sa ganoong sukat?
Kung iyon talaga ang balak mong gawin, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka sa lalong madaling panahon. Dahil iyon lang ang tanging paraan upang mailigtas mo ang iyong sarili sa kahihiyan muli. Tinuro ni Lauren si Dustin at ni Nishen. Nang marinig ang mga salitang iyon, nanlamig ang mga mata ni Dustin. Humph! Siyempre hindi yung mas. Hindi siya. Hihilingin ko sa iba pang mga alipin mula sa aking mansyon na lumahok kaagad sa labanan. Galit na sagot ni Wilfred habang pilit na pinipigilan ang galit sa boses nito. Well, iyan ay makatwiran. Tumango si Lawrence. Pagkatapos, pumunta sina Wilfred at Lawrence sa wrestling ring. Magkabalikat sa harapan. Si Dustin naman, kailangan niyang kumilos na parang alipin. Kaya naglakad siya sa likuran nila. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa wrestling ring. Sinabi ni Dustin kay Wilfred sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Guro, ang wrestling ring ay katulad ng isang kasino. Kaming mga miyembro ng lahi ng hayop ay madalas na hinahayaan ang aming mga alipin na lumahok sa iba't ibang uri ng mga kompetisyon. Nagsusugal kami sa isa't isa sa ganitong paraan. Maikling sabi ni Wilfred. Alam ko, 1/4. Tumango si Dustin. Ilang sandali pa, huminto sila sa tapat ng isang napakagandang building. Hindi maiwasan ni Dustin na titigan ito ng may pagtataka. Ito ay isang napakalaking at maluwang na piraso ng arkitektura sa paligid. Napakalaki nito na parang mga langgam ang lahat ng gusali sa paligid. Dalawang naglalakihang salita wrestling ring ang inukit sa itaas ng mga pintuan nito. Sa bakanan ng wrestling ring, maraming miyembro ng lahi ng hayop at mga nilalang mula sa ibang lahi ang nagsidatingan na parang umaagos na tubig. Hindi lamang ang malaking bilang ng mga miyembro ng lahi ng hayop na naninirahan sa Beast City kundi pati na rin ang maraming iba pang mga nilalang na piniling sumali sa mga puwersa ng lahi ng hayop. Sa puntong iyon, nakita nilang lahat sina Wilfred at Lawrence na naglalakad patungo sa wrestling ring. Sabay yumuko ang mga nilalang at magalang na binati kahit nasa malayo pa sila. Maliwanag. Ang dalawang tunay na banal na Diyos ay may napakataas na katayuan sa Beast City. Ngayon, ang wrestling ring ay mayroon ding malaki at maluwang na interior. Sa katunayan, napakalaki nito na kayang tumanggap ng daan-daang milyong nilalang upang panoorin ang laban ng sabay-sabay. Ang singsing ay napakalaki na may maraming upuan. At isang malaking pulutong ang nagtipon sa loob na parang baha ng tubig. Ito ay isang kapana-panabik at napakalaki na tanawin upang pagmasdan. Si Wilfred at Lawrence ay dumagsa sa karamihan at natagpuan ang kani-kanilang upuan sa wrestling ring. Hindi kalayuan ang kanilang mga upuan sa isa't isa at nasa iisang sona. Halos kaagad, lahat ng mga miyembro ng lahi ng hayop na naruroon ay tumingin sa kanila ng may paggalang at pagkamangha sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, sila ay dalawang tunay na banal na Diyos sa katamtamang antas. Haha, matagal na akong hindi nagsusugal. Ngayon, kailangan kong manalo ng ilang rounds. Masayang sabi ni Lawrence. Mukhang maganda ang mood niya at puno ng kumpiyansa ngayon. Lahat kayong lumabas, mga ad ng Pop Future. Sa sandaling magsalita si Lawrence. Isang grupo ng mga alipin ang agad na inilipat mula sa isang space vessel sa kanyang katawan. Guru, ang hukbo ng mga alipin ay magalang na yumuko kay Lawrence. Lahat sila ay mukhang malakas at mabangis. Nagkaroon sila ng nakakatakot na aura at matinding mga mata. Sila ay lumitaw medyo malakas. Tila, sila ay mga ordinaryong preliminary grade na Divine God, medium grade na Divine God, at premium grade na Divine God sa mga tuntunin ng antas ng cultivation base. Lahat sila ay dapat na mas malakas at mas matalino kaysa sa kanilang mga kapantay sa parehong antas. Haha, anong tingin mo sa mga alipin ko, Wilfred? Hindi naman sila masama diba? Mas mahusay sila kaysa sa langgam sa tabi mo. Sabi ni Lawrence sa mayabang at masayang boses. Maging ang mga alipin niya ay nakatingin kay Dustin na puno ng panunuya. Bagamat sila ay mga alipin lamang. Naisip nila na sila ay higit na mas mabuti at mas marangal kaysa kay Dustin. Obviously, parang masyadong mahina si Dustin sa paningin ng lahat. All this time, nanatiling tahimik si Dustin.
Hindi man lang siya nagpakita ng kahit anong ekspresyon sa mukha. Para ka lang poloka sa ilalim ng balon. Lahat ng nakikita at nalalaman mo ay limitado lang ang langit sa itaas mo. Ngumuso si Wilfred sa panghahamak. Master, kalokohan talaga ang mga lalaking ito. Akala nila mahina ka sa lakas. Ngunit hindi nila alam. Madali para sa iyo na patayin silang lahat. Lihim na bamulong si Wilfred kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Bilang ganti, ngumiti si Dustin. Ano? Pulaw ka sa ilalim ng balon. Wilfred, nagkamali ba ako? Sa tingin mo ba hindi ko dapat hamakin ang aliping iyon sa tabi mo? Hindi ba siya mahina gaya ng iniisip ko? Kung ayaw mong tanggapin, paano tayo lalaban? Pipiliin ko ang pinakamahina kong alipin para labanan ang mahina mong alipin. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta. Humirit si Lawrence. Sabay tingin ng lahat ng alipin sa tabi niya na nakatutok kay Dustin. Hindi ako interesado sa proposal mo. Agad namang tumanggi si Wilfred. Gaya ng inaasahan na ni Lawrence. Siyempre, hindi papayag si Wilfred na makilahok si Dustin sa fighting competition. Nagkaroon ng awkward na sandali ng katahimikan. Guru, biglang lumakad papunta kay Wilfred ang isang malaking grupo ng mga nilalang sa di kalayuan. Nang makarating sila kay Wilfred ay yumuko sila sa kanya ng may paggalang. Dito ka na, mabuti naman. Tumabi ka muna, utos ni Wilfred at tumango bilang pagsang-ayon. Ang mga aliping ito pala ay ang mga ipinadala ni Wilfred mula sa kanyang mansyon. Guru, ito ang aking mga alipin. Dahil sila ay aking mga alipin. Sila ay sa iyo rin. Lihim na nagpapadala ng mensahe si Wilfred kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan ng kahulugan. Oo, Master, sabay-sabay na sabi ng mga alipin ni Wilfred. Saka tumabi para tumabi sa kanila. Ang mga aliping ito ay tumingin kay Dustin nang may pag-uusisa at naisip na ang binatang ito ay maaaring bagong alipin ng kanilang Panginoon. Gayunpaman, nawalan sila ng interes sa kanya nang malaman nilang isa lang siyang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos sa lakas. I must say, Wilfred, itong mga alipin mo ay hindi masama. Mas magaling sila kaysa sa langgam na iyon. Magsisimula na ang susunod na kompetisyon. Oras na ng palabas ngayon. Sabi ni Lawrence habang sinusukat ang mga alipin sa tabi ni Wilfred at tumango. Para sa isang maikling sandali, ang kapaligiran ay medyo matindi. Ang wrestling ring ay napuno ng iba't ibang uri ng mga demonyong halimaw at lahat ng uri ng mga nilalang. Hindi nagtagal, magsisimula na ang susunod na kompetisyon. Ang malaking wrestling ring ay punong-puno ng 10-10 milyong nilalang mula sa lahi ng hayop at iba pang lahi. Napuno ng masiglang kapaligiran ang lugar habang ang mga tao ay nagsisigawan at nagpalakpakan sa pag-asa. Nagsimula na ang kompetisyon. Isang malakas na boses ang biglang nagpahayag. Lalong tuwang-tuwa ang mga manunood at lahat sila ay tumangala sa entablado. Sa gitna ng wrestling ring, dalawang nilalang na nagmumula sa magkabilang panig ang umakyat sa entablado. Ang isa ay anino na hugis tao sa itim. Ang kanyang anyo ay pumulupot ng mahina na parang ulap, na ginagawang mahirap para sa mga tao na makita ang kanyang mukha. Hawak niya ang isang maikling sable sa kanyang kamay na kumikinang habang kumikinang ang liwanag. Ang isa naman ay tila isang malakas na lalaki na may malaking palakol sa kanyang kamay. Sa isang sulok ng wrestling ring, isang matandang nilalang ng lahi ng hayop at ang kanyang mga tauhan ay nakatayo sa likod ng isang counter. Tumango ka at ilagay ang iyong mga taya. Malakas na tawag nila. Hindi mabilang na mga miyembro ng lahi ng hayop ang dumagsa patungo sa counter na may hawak na mahahalagang bagay at kayamanan at nagsimulang maglagay ng kanilang mga taya. Samantala, sa wakas ay nagsimula na ang kompetisyon sa entablado. Matapos umungol ng nakakatatak na sigaw ng labanan. Ang dalawang nilalang na nasa entablado ay nagsisigawan sa isa't isa. Buong lakas silang lumaban at parehong gumamit ng fatal moves para pabagsakin ang kalaban. Silang dalawa ay alipin. At isa lang ang nasa isip nila. Lumabas mula sa laro bilang panalo. Sa pamamagitan lamang ng pagkapanalo sa kompetisyon matutulungan nila ang kanilang mga amo na kumita ng pera at maging kapaki-pakinabang sa kanila.
Kapag natalo sila, brutal silang papatayin ng galit ng mga amo nila kahit na nakaligtas lang sila sa pag-atake ng kanilang kaaway. Para sa mga aliping ito, sa sandaling nakatungtong na sila sa entablado, ang tanging paraan upang mabuhay ay ang maging panalo. Halika na, ibaba mo siya, saksakin mo ang lalamunan niya. Oo na, go! Ilabas mo na siya, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na siya. Lalong tumindi ang laban sa arena. Lalong kinilig ang mga manunood sa hiyawan at palakpakan para sa kalahok na kanilang pinagpustahan. Isang mabangis, marahas na ambience ang bomb-a-lot sa wrestling ring. Napakaraming nilalang ng lahi ng hayop at iba pang lahi ang sumigaw at sumigaw hanggang sa lumitaw ang mga ugat ng kanilang leeg at ang kanilang mga mata ay namula. Napuno at umalangaw-ngaw ang malakas na ingay sa buong wrestling ring. Sa arena, nakahinga ng maluwag ang dalawang alipin dahil pareho silang nasugatan ng husto. Bumulwak ang dugo sa kanilang katawan at tumalsik din sa iba't ibang bahagi ng arena. Pareho silang mga ordinaryong Diyos na may katamtamang antas na mga banal na hindi kapansin-pansing pagkakaiba sa kanilang mga individual na lakas. Talagang napakahigpit at matinding labanan sa pagitan nila. Biglang gumapang ang nilalang na nakaitim sa likod ng matipunong lalaki nang hindi mapansin ng huli. Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang sable patungo sa leeg ng matipunong lalaki. Nahuli niya ito at pinugutan siya ng ulo. Agad na lumipad ang ulo ng matipunong lalaki. Naiwan ang kanyang katawan na basang-basa sa dugo. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa sahig ng arena, na pinalampas ang madugong gulo ng laban. Mga ad ng pop future. Pawo! Sa wakas ay nanalo ang nilalang na nakaitim. Ibinalik niya ang kanyang sarili at nagpakawala ng isang matagumpay na ulo. Doble ang tuwa ng mga manunood. Marami sa kanila ang tumalsik mula sa kanilang mga upuan at ikinaway ang kanilang mga kamay sa tuwa. Ilan sa kanila ay pinunit ang kanilang damit na nagpapakita ng kanilang balat. Maging ang matikas na damit ng mga babae ng lahi ng mga hayop ay kabalintunaang sumisigaw ng mabangis habang tinatapakan nila ang kanilang mga paa. Mahirap paniwalaan na sila ay mga babae na nagmula sa mga makapangyarihang pamilya. Siyempre, may mga nilalang din na tumaya sa natalo. Nagmura sila ng mariin at pinunit ang kanilang mga resibo at inihagis sa hangin. Nais malaman ng lahat ng mga nilalang na magsaya sa panunood ng mga patay. Doon sila ay malaya na ilabas ang kanilang madilim na bahagi ng walang anumang pag-aalaga. Lahat sila ay sobrang nerbyoso. Hindi ko inaasahan na ang lahi ng hayop ay mahilig magsugal gaya ng mga tao. Napaisip si Dustin habang pinagmamasdan ang mga nanunood sa paligid. Haha! Ang galing! Ang aking alipin naman ang susunod na lumaban. Freddy! Gising ka na! Tandaan mo! Huwag mo akong ipahiya! Utos ni Lauren sabay tapik sa balikat ng katabi niyang alipin. Yes, Master! Sagot ng payat na medyo may edad na. Ang manipis na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng basahan. Nakasuot ng magulo ang buhok sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay kasing lupit ng isang lobo. At siya ay naglabas ng isang malakas na pamatay na kalooban. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang matalim na layunin ng talam, na nagpaparinig sa mga kalapit na nilalang sa takot. Sige, sige na. May tiwala ako sa iyo. Freddy! Huwag mo akong pababayaan, sabi ni Lawrence habang hinihimas ang kanyang alipin. Kumbaga, mataas talaga ang tingin niya sa kanyang alipin. Nakuha ko, dahil doon. Tumalikod si Freddy at dahan-daang naglakad papunta sa arena. Haha, anong akala mo sa alipin ko? Wilfred, napakagaling niya. No, nabangga ko siya nung lumabas ako last time. Bagamat isa lamang siyang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya na hampasin ang mga ordinaryong premium grade na banal na Diyos. Hindi ka ba naiingit sa akin? Mayroon akong isang karampatang alipin sa aking pagtatapon. Wilfred, bet ko si Freddy ay makakapag-alis ng libo-libong preliminary grade divine gods tulad ng iyong alipin sa isang tibok ng puso. Panunuya ni Lawrence habang nakatingin sa likod ni Freddy. Isang polaka sa balon. Baka sa mukha ni Wilfred ang pagsuwi at pagkasuklam habang umiiling. Naniniwala si Wilfred na si Lawrence mismo ay hindi katugma kay Dustin.
Hindi banggitin ang kanyang alipin. Anong ibig mong sabihin? Wilfred. Mga ad ng Pop Future. Sa tuwing babanggitin ko ang iyong mababang loob na alipin. Sinasabi mo sa akin na isa akong polaka sa balon. Sa tingin mo ba ganoon kalakas ang iyong alipin? Kung may problema ka sa sinabi ko tungkol sa kanya, hayaan mo siyang makipaglaban sa aking alipin sa halip. Huff si Lawrence habang nakatitig kay Wilfred. Bumalik ang tingin ni Wilfred sa kanya. Saka inilipat ang tingin kay Dustin. Bago pa makapagsalita si Wilfred. Isang malakas na tunog na parang kulog ang yumanig sa buong wrestling ring. Lahat, tanggapin natin ang isang bagong manlalaban ng alipin. Freddie Tian ang pangalan niya. Siya ay alipin ni Lord Lawrence. At susunod na siyang lalaban sa entablado. Bilasan mo at tumaya ngayon. Sigaw ng isang matandang nilalang ng lahi ng hayop. Siya ang namamahala sa buong kompetisyon. Naglalagay ako ng mabigat na taya kay Freddie. Punta ka para sa akin. Utos ni Lawrence habang inaabot ang taya sa isa niyang alipin. Malaki ang tiwala niya na mananalo si Freddie sa isang ito. Hindi nagtagal. Natapos na ng kanyang alipin ang kanyang gawain at bumalik sa kanyang upuan. Nagsimula na ang kompetisyon. Ang unang nakalaban ni Freddie ay ang nilalang na nakaitim na nanalo. Patayin! 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 Sa simula pa lamang ng kompetisyon, muling nawala ng kontrol ang karamihan sa wrestling ring. Lahat ng uri ng ingay ay sumiklab sa mga manunood. Ngunit hindi nagtagal ang laban. Sa arena, naglabas ng sirang talam si Freddie at gumamit ng mahiwagang kasanayan sa talam. Matapos ang ilang pagtatangka, sinaksak niya ang nilalang na nakaitim at hinukay ang talam sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga ang nilalang na nakaitim at agad na namatay sa lugar. Nanalo siya. Haha, nagawa niya. Puno ng labis na kagalakan. Sumigaw si Lawrence at iwinagayway ang kanyang mga kamay upang ipahayag ang kanyang damdamin. Wilfred, minamaliit mo pa rin ba ang alipin ko? Tanong ni Lawrence na halos mapasigaw na may pagmamalaki. Talagang hindi binaygo ni Freddie ang kanyang amo. Bago pa malaman ni Lawrence. 6 na sunod-sunod na rounds na nanalo si Freddie. He won again. And again. And again. Good job. Haha, maliit pa rin ba ang tingin mo sa alipin ko ngayon? Tanong ni Lawrence sa mas mahinhin na tono. Kung hindi ka komportable, baka pwede mong hayaan ang mahina mong alipin na lumaban sa arena para ipakita sa akin kung saan siya gawa. Sabi ni Lawrence, na ngayon ay tumatawa kay Wilfred. Freddie. Freddie, 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 Freddie. Ang lahat ng mga nilalang sa wrestling ring ay malakas na binibigkas ang kanyang pangalan habang sila ay nalalasing sa excitement. Haha, kumita na ako. Hindi mo ako binaygo, Freddie. Isang maliwanag na pamumula ang lumiwanag sa mukha ni Lawrence sa kanyang kagalakan. Malakas na tawa ang bumungad sa kanya at hindi na niya inisip kung ano ang iisipin ng iba sa kanya. Pakiramdam niya ay nasa panig niya ang swerte. Dahil nakuha niya ang kanyang mga kamay sa isang alipin na maaaring maghatid sa kanya ng swerte. Sa kabilang banda, si Wilfred ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Mas masaya si Lawrence. Mas naging malungkot siya nang makita niya ang ekspresyon ng mukha ni Lawrence. Asar na asar si Wilfred kaya nangangati siyang bigyan siya ng magandang sipa sa mukha. 12 ng mga miyembro ng lahi ng hayop ang lumapit kay Lawrence na may malaking bilang ng mahalagang likas na yaman sa kanilang hawak. Lahat ng likas na yaman ang kanyang kinita. Ito ay halos hindi mabilang. Bawat isa ay hindi maikakailang mahalaga at bihira. Kamakailan, ang lahi ng hayop ay abala sa pag-atake at pagnanakaw saan man sa dagat ng Chaos sa paghahanap ng mas maraming kayamanan at pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Ang mga tunay na banal na Diyos tulad nina Lawrence at Wilfred ay nakakuha ng higit sa iba. Kaya naman, napakayaman na nila ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng uri ng mahalagang likas na kayamanan ay itinaya sa wrestling ring. Napakahalaga ng mga kayamanang iyon. Mukhang malaki ang kikitain ng mga tao sa wrestling ring na ito. Napaisip si Dustin habang nakatingin sa mga kayamanan na nakuha ni Lawrence. Iyan ba? Ilang mga bagay na nakalagay sa harap ni Lawrence ang nakakuha ng atensyon ni Dustin. Sa partikular,
Mayroong ilang mga Buddhist na kasulatan at isang sarira. Isang maningning na gininto ang liwanag na ibinubuga mula sa mga kayamanan. Si Dustin ay nag-practice ng ilang mga Buddhist omnipotent skills. Kaya natitiyak niya na ang mga bagay na Buddhist na iyon ay hindi mabibili ng salapi. Bukod pa rito, sina Ivy at Sue ay nagsagawa rin ng Budismo. Kaya naman, naisip niya kaagad na magagamit nila ang mga kayamanan ng Budismo. Sa sandaling napagtanto niya ito, nagpasya si Dustin na kunin ang lahat ng mga Buddhist magic treasure. Gusto ko yan. Kunin mo na. Inutusan ni Dustin si Wilfred sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Natatakot ako na hindi magandang ideya na pumunta na lang at kunin ang mga kayamanan. Napakaraming master sa Beast City. Pag-isipan ko muna. Gagawa ako ng maayos na plano. Sumagot si Wilfred sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Halos imposibleng magnakaw ng mga bagay sa Beast City. I have an idea. Makipagpustahan ka sa kanya. Ako na mismo ang pupunta sa arena. Sabi ni Dustin. Sigurado ka, Master. Nagulat si Wilfred. Sigurado ako. Tumanggaw si Dustin bilang pagkumpirma. Sige po, Master. Walang makakalaban sa inyo dito. Itataya ko lahat ng pera ko dito. Siguradong kikita ako ng malaking kapalaran. Mga ad ng pub future. Excited na bulalas ni Wilfred. Wala akong pakialam kung magkano ang panalo mo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makipagpustahan kay Lawrence. At mapanalunan ang lahat ng kanyang mga kayamanan na nakuha niya. Ngumuso si Dustin. Wala siyang gusto kundi ang mga kasulatang Budista at ang sarira. Naiintindihan. Master, sagot ni Wilfred. Lawrence, tignan mo. Naiinis ka sa akin. May reward ka lang. Kailangan mo ba talagang magpakitang gilas ng ganito? Panunuya ni Wilfred. Haha, Wilfred. I love showing in front you. Problema mo yan. Kung may problema ka, tumaya ka sa akin, natatawang sagot ni Lawrence. Dahil nasa good mood siya. Hindi siya naasar sa mga kukulaitan ni Wilfred. Fine. Magpapadala ako ng alipin para labanan si Freddy. Itataya ko ang lahat ng mayroon ako at itataya mo ang lahat ng mga gantimpala na iyong natanggap. Willing ka bang tumaya? Alok ni Wilfred. Deal. Wala akong kinakatakutan. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Lawrence. Tingnan ko kung sino sa mga alipin mo ang makakatalo kay Freddy. Mariing dagdag ni Lawrence. Pagkatapos ng pahayag na iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay upang mailabas ang lahat ng bagay na napanalunan niya. Inilabas din ni Wilfred ang lahat ng kanyang kayamanan. Sige, kung ganoon, hayaan ang iyong alipin na pumunta sa arena. Ngumisi si Lawrence kay Wilfred. Simulan na natin ang kompetisyon sa pagitan ng mga alipin ni Lord Lawrence at Lord Wilfred. Bilasan mo at tumaya. Malakas na pahayag ng matandang nilalang ng Beast Race na namamahala sa wrestling ring. Ipinaalam na sa kanya ni na Wilfred at Lawrence ang tungkol sa pagsali sa kanila ng mga alipin sa laban. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang lumapit si Dustin sa stage. What the hell? Natigilan si Lawrence. Saglit pa siyang naghinala na may mali sa kanyang mga mata. Ang aliping ipinadala ni Wilfred ay ang mahinang ito. Kukunin niya si Freddy. Parang langgam na hahamunin ang isang elepante. Ito ay walang katotohanan. Naisip niya sa sarili. Loser. Manatili ka. Don't tell me hahayaan mo itong mahinang labanan si Freddy. Wilfred. Ito ay nakakahiya. Labis na hindi nasisiyahan si Lawrence. Gayunpaman, hindi pinansin ni Dustin ang kanyang mga tawag at dumiretso sa entablado. Dahan-dahan siyang umakyat dito. Hakbang-hakbang. Isang alon ng kalmado ang bumuhos sa kanya. Samantala, hindi sumagot si Wilfred kay Lawrence at composed ang mukha nito. Sa lahat ng nandito, si Wilfred lang ang nakakaalam na hinding-hindi mananalo si Freddy kay Dustin. Sige, mga ad ng pub future, dahil walang nanliligaw sa kamatayan. Pagbibigyan ko ang hiling niya. Wilfred, mawawala sa iyo ang lahat at pagsisihan mo ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Lawrence na may galit sa mukha. Master, natatakot ako na hindi magandang ideya na hayaan ang brat na iyon na labanan si Freddy. Bulong ng isang alipin kay Wilfred.
Lahat ng ibang alipin ni Wilfred ay naiinggit kay Dustin. Mas malakas ako kaysa sa brat na iyon. Bakit siya ang pinili ni Master kaysa sa akin? Ito ay hindi makatarungan. Kung hindi dahil sa brat na iyon. Mapabilib ko si Master sa pamamagitan ng pagkapanalo sa laban. Bagamat hindi sila umimik, pare-pareho ang iniisip ng mga alipin. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Malamig na bati ni Wilfred sa mga alipin. Nabalot sila ng takot at wala ni isa man sa mga alipin ang nangahas na magsalita pa. Gayunpaman, napalingon silang lahat kay Dustin na puno ng paninibugho at layuning pumatay. Kasabay nito, sa wakas ay dumating si Dustin sa entablado upang tumayo sa tapat ni Freddy. Ang lahat ng mga manunood sa wrestling ring ay nagalit sa nakita. Napuno ng panghahamak ang kanilang singkit na mga mata habang lahat sila ay nakatitig kay Dustin. Bumaba ka sa entablado. Ano ka ba sa tingin mo? Gumagawa ka ng tanga. Ordinaryong preliminary grade divine god ka lang. How dare you participate in the contest? You must be insane. Are you kidding me? How could this brat be a match for Freddy? Talagang patay na siya. Pumutok ang malalakas na reklamo sa mga manunood. Halos lahat sila ay kumbinsido na matatalo si Dustin. Sa arena, pinag-cross ni Freddy ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at binigyan ng malamig na tingin si Dustin. Magiging boring ito. Isa pang tanga na naghuhukay ng sariling libingan. Isang mapang-asar na panunuya ang nagpaikot sa kanyang ekspresyon. Matapos sabihin ang mga katagang iyon ay pumikit siya at hindi na nag-abalang bigyan ng isa pang tingin ang kalaban. Pupunta ako sa pusta ko. Postahan ako na ang brat na iyon ay magpapakamatay. Ano ang mga posibilidad? Haha, pag binili mo mamamatay ang lalaking yan siguradong panalo ka. Ito ay isang magandang deal. Oo, tama ka. Kahit napakababa ng posibilidad, may kikitain pa rin ako. Maraming mga manunood ang dumagsa sa counter at tumaya sa pagkamatay ni Dustin. Lahat, alam nating lahat kung sino ang magwawagi sa patimpalak na ito. Walang suspense dito. Sa makatuwid, napagpasyahan namin na walang sino man ang pinapayagang maglagay ng taya. Biglang nag-anunsyo ng malakas ang lalaking namamahala sa wrestling ring. Bastos ka, hindi ka pwedeng magseryoso. Sa isang iglap, ang lahat ng mga manunood ay nagbabalistik at nakipagtalo sa mga tauhan ng wrestling ring. Napuno ng mainit na kapaligiran ang buong wrestling ring. Lahat, please calm down. Ako ay isang negosyante. Ang huling bagay na gusto kong gawin ay mawala ng pera. Napagpasyahan na ang resulta ng kompetisyong ito. Kung hahayaan ka naming ilagay ang iyong mga taya, malugi kami. Sa makatuwid, walang sino man ang maaaring maglagay ng taya. Ngayon, inihayag ko na nagsimula na ang kompetisyon. Mitiig ang paliwanag ng matandang nilalang na namamahala. Nakatayo sa tapat ni Freddy. Nakatitig sa kanya ng diretso sa mukha. Titigan niya ito sa mata ngunit nakapikit si Freddy. Nag-cross arm si Freddy at itinaas ang ulo. Hindi siya mapakali na tumingin sa isang walang katulad ni Dustin. Bagamat si Freddy ay isa lamang ordinaryong katamtamang antas na banal na Diyos. Mayroon siyang kakayahan na hamanin at pumatay ng isang ordinaryong premium grade na banal na Diyos. Kaya ngayon, nang hinamon siya ng isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos tulad ni Dustin ng may kumpiyansa. Naramdaman niyang iniinsulto siya, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumayo ng may pagmamataas. Habang naglalakad si Dustin sa stage, tumahimik ang wrestling ring. Ang lahat ay naghihintay kung may mangyayari. Kahit na ang resulta ay tila na pagdesisyonan sa simula. Ito ay kawili-wili. Ngunit sigurado ako na ito ay walang iba kundi isang pampaganya. Nagpalitan ng mapaglarong ngiti ang ilan sa mga manunood. Kadalasan, nasaksihan nila ang matinding labanan dito. Ang ideya ng panunood ng labanan sa pagitan ng isang langgam at isang elepante ay nakakaaliw. Okay, talo. Magsimula tayo. Karaniwan. Hindi ako magsasawang makipaglaban sa isang langgam na tulad mo. Gayunpaman, dahil nag-volunteer ka at nandito na tayo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Tandaan lamang, gusto mong pahalagahan ang mga huling sandali ng iyong buhay. Dahil sa sandaling kumilos ako, mamamatay ka ng walang pag-aalinlangan.
Walang pagkakataon na lumaban ka at manalo. Inihayag ni Freddy sa isang malamig at mayabang na boses. Parang isang makapangyarihang master na naaawa sa isang insekto. Naka-cross arms pa siya at nakapikit pa ang mga mata niya nang magsalita. Hindi niya inililihim ang kanyang paghamak, at pagkasuklam kay Dustin. Sige, simpleng sagot ni Dustin. At isa pa, kailangan kong ipaalala sa iyo na gamitin ang iyong pinakamalakas na kapangyarihan at ang pinakamakapangyarihang lihim na kasanayan sa martial arts sa labanan. Kung hindi, papatayin kita bago mo maibuka ang iyong bibig. Nagpatuloy si Freddy. Napaka-playful ng tono niya. Parang ang sarap niyang asarin at paglaruan si Dustin. Lahat tama. Pwede na ba akong magsimula ngayon? Tanong ni Dustin na nagsimulang maramdaman ang pagkibot ng kanyang mga kamay. Okay. Ayon sa gusto mo. Malamig na tumango si Freddy. Halika na. Simulan mo na ang laban. Isang naiinip na boses ang sumigaw mula sa isang lugar sa wrestling ring. Wilfred, sa tingin ko ay hanggal ka sa pagpili nito. Sa pagkakataong ito, mawawala sa iyo ang lahat. Sa spectator area, hindi na napigilan ni Lawrence na matawa ulit. Mga ad ng Pop Future. Bago pa makasagot si Wilfred kay Lawrence, umikot ang stage. Biglang kumilos si Dustin. Isang simpleng suntok ang ibinato niya kay Freddy. Ang kanyang kamao ay napakabilis. Gayunpaman, hindi ginamit ni Dustin ang pinakamalakas na kapangyarihan o ang pinakamakapangyarihang lihim na kasanayan sa martial arts na alam niya gaya ng iminungkahi ni Freddy. Si Freddy ay isa lamang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos. At alam ni Dustin na maaari niyang talunin siya gamit ang mas kaunti. Ang paggamit ng kanyang buong kapangyarihan ay katumbas ng paggamit ng rocket para pumatay ng manok. Dahan-dahang naghalo si Dustin sa kapangyarihan ng Star Skill. Gumapang pasulong ang Star Aura na parang fog at pumulupot sa bukong-bukong ni Freddy. Ang maliwanag na liwanag ng bituin ang nagpapaliwanag sa magulong kawalan. Malakas ang suntok, pero walang nag-iisip na ito ay lubhang kahanga-hanga. Nagpapakita lang siya, sa harap ng ganap na lakas. Gaano man kaganda ang pamamaraan. Ito ay tiyak na walang silbi. Mas mabilis lang siyang matatalo gamit ang mabulaklak na trick. Dahan-dahang umiling ang mga manunood. Ilang beses na nilang nakitang lumaban si Freddy at alam nila kung ano ang aasahan. Gayunpaman, hindi pa nila nakitang lumaban si Dustin. Habang papalapit sa kanya ang suntok ni Dustin ay naubos na ang kaninang paghamak sa mukha ni Freddy. Kitang-kita niya ang buong lakas ng suntok ngayon at natakot siya. Ang gravity ng mga bituin sa likod ng kamao ni Dustin ay pumulupot kay Freddy at pinisil. Bigla niyang naintindihan na ngayon lang niya minamaliit ang kanyang kalaban. At huli na para lumaban. Ang walang katapusang kapangyarihan ay nagsimulang dumurog sa kanyang katawan at gustong sumigaw ni Freddy. Pero hindi niya magawa. Wala siyang magawang tunog ngayon. Parang hinahawakan ng hindi nakikitang kamay ang kanyang lalamunan. Ang masama pa nito. Hindi man lang siya nakatakas. Tuluyan na siyang nalock ng suntok ni Dustin. Wala siyang magawa kundi ang tumayo doon na parang walang buhay na patay. Sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siya kay Dustin. Namuo ang lamig sa mukha niya habang nakatitig kay Dustin. Paano nangyari ito? Paano? Hindi pwede. Siya ay isang mahina. Paano siya napakalakas? Paano? Napagtanto ni Freddy ang kanyang pagkakamali. Hindi si Dustin ang walang tao. Si Freddy ay, ang preliminary grade na banal na Diyos na ito ay nakakabaliw na talino. Ang kanilang mga tungkulin ay ganap na nagbago. Hindi. Mga ad ng Pop Future. Mamamatay na ako. Tulong. Bago siya mamatay, gustong sumigaw ng malakas ni Freddy. Ngunit hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Tingnan mo, sumusuntok ang lalaking iyon. Pero hindi man lang nakaiwas si Freddy. Napakahina ng binata. Tulad ng sinabi ko, ang kompetisyon na ito ay napagpasyahan. Isang preliminary grade na banal na Diyos kumpara sa isang medium grade na banal na Diyos. Ang resulta ay napakadaling hulaan. Kahit na tumayo si Freddy doon at hayaang malayang atakehin siya ng batang iyon. Ang mahinang langgam na iyon ay hindi magdudulot ng anumang pinsala.
Ang mga manunood ay hindi pa rin alam kung ano ang mangyayari. Na nagtatawanan at nanunuya kay Dustin. Makalipas ang isang segundo, ang kamao ni Dustin humampas sa dibdib ni Freddy. Ang liwanag ng bituin ay gumulong at sumabog sa katawan ni Freddy. Ang sumunod na nangyari ay nagulat sa lahat ng naruroon. Sa ilalim ng nanlalaking mata ng lahat ng nanunood. Sumabog ang katawan ni Freddy. Bang! Ang buong entablado ay yumanig at dumagundong. Ang kanyang katawan ay sumabog sa isang ulap ng ambon ng dugo. Pagkatapos ay dinala ng hangin ang lahat. Kahit ang ambon ng dugo ay nawala. Sa entablado, tanging ang malakas na amoy ng dugo at bugzo ng hangin na puno ng takot. Ano? Anong nangyari? Saglit na natahimik ang buong wrestling ring. Hindi mabilang na mga mata ang nakatutok sa entablado. Nataranta ang audience habang hinahanap nila si Freddy na babalik. Sa sandaling ito, parang nagyelo ang lahat. Kahit na ang tunog ng pagbagsak ng karayom ngayon ay maririnig sa buong wrestling ring. Lahat ng nilalang ay nakatingin kay Dustin nang hindi makapaniwala. Bakit? Nagtaka sila. Bakit nagawang patayin ng langgam si Freddy? Paano ito posible? Ganito na ba ang laban? Iyon ba ay isang set kill? Walang sino man sa kanila ang makakaunawa kung paanong ang isang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos ay madaling pumatay ng isang medium grade na banal na Diyos ng ganoon kadali. Ang medium grade na Divine God na iyon ay may fighting power na maihahambing sa isang premium grade na Divine God. Si Freddy ay naging sobrang kumpiyansa ilang segundo ang nakalipas. At ngayon siya ay pinatay ng walang tao ng napakadali. Wala man lang bangkay na naiwan. Ito. No way. Dapat may pakulo. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang mga manunood. Natigilan si Lawrence. Ang mga alipin sa tabi ni Wilfred ay natigilan din. Napatulala ang lahat. Hindi pinansin ni Dustin silang lahat. Sabay-sabay na bumaba sa hagdan. Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin sa kanya. Masyado siyang mahalaga para kilalanin sila. 2 quarters. Bumaba siya ng stage at tumabi dito. Bumagsak ang titig niya kay Wilfred. Gusto kong magpatuloy at sumali sa susunod na round ng kompetisyon. Tignan mo, tahimik na sabi ni Dustin sa kanya. Got it, Master. Congratulations pala. Tuwang-tuwang sagot ni Wilfred. Matalino akong pumili sa kanya para labanan ang iyong alipin. Pagmamayabang ni Wilfred habang nakatingin kay Lawrence. Paano ito posible? Kumunat ang noo ni Lawrence papunta sa lupa. Pagkatapos ay pinandilatan niya ng tahimik si Dustin. At hinihiling na sana ay tumakbo siya sa kanya at bugbugin siya hanggang sa mamatay. Ngayong nawala ka, kukunin ko ang lahat ng kayamanan nito. Lawrence, I'm sorry na nawala lahat ng ito sa akin. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Siguradong masama ang pakiramdam mo. Kaway ng kamay. Inagaw ni Wilfred ang lahat ng kayamanan na pinagpustahan ni Lawrence. Ang mga Buddhist na kasulatan at ang sarira ay kabilang sa kanila. Nakita ito ni Dustin at napangiti siya. Ang mga kasulatang Budista at ang sarira ang dahilan kung bakit nakipag-away siya sa aliping iyon noong una. Lawrence, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang tahimik mo? Hindi ba ilang minuto nagyayabang ka lang? Panunuya ni Wilfred. Ang sarap pagsilbihan si Lawrence ng panlasa ng sarili niyang gamot. Wilfred. Inaamin ko na natalo ako. Nakahanap ka ng mabuting alipin. Sabi ni Lawrence. Idiniin ang bawat pantig. Nag-iinit na siya sa galit. Walang gustong maging talunan. Inangat niya ang ulo niya at sinaman ng tingin si Dustin. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng taong brat na ito. Nahihiya ako dahil sa kanya. Ang mga mata ni Lawrence ay nag-aapoy sa pagpatay. Si Dustin naman ay tahimik na nakatayo sa tabi ng stage na parang walang nangyari. Naghintay siya para sa susunod na kompetisyon. Walang dahilan para matakot ang sinumang naruroon. Ngayong nanalo na ako sa isang round. Wala akong pakialam na maglaro pa ng mga round. Sa ganoong paraan, makakakuha ako ng mas maraming kayamanan. Hindi ko na palalampasan ang ganoong magandang pagkakataon. Naisip ni Dustin sa sarili. Nais niyang makakuha ng maraming hitsura at kayamanan sa pagtatanim hanggat hindi niya kaya. Mayroong maraming tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop na naruroon.
Nakita pa ni Dustin na isang tunay na premium grade na banal na Diyos ang naglagay ng kanyang taya. Kaya, mayroong ilang mga kamangha-manghang kayamanan na natipon. Lawrence, paano na naman tayo postahan? O natatakot ka ba sa hamak kong alipin ngayon? Haha, tuwang-tuwa si Wilfred. Matagal na niyang hindi nakikita si Lawrence. At maraming beses na silang nagsugal sa wrestling ring. Minsan nanalo si Wilfred at minsan nanalo si Lawrence. Pero hindi pa siya nanalo ng ganito kalaki mula kay Lawrence. Sa pagtingin sa madilim na ekspresyon sa mukha ni Lawrence, si Wilfred ay ngumisi mula tenga hanggang tenga. Bagamat nanalo ka sa pagkakataong ito, hindi ibig sabihin na palagi kang mananalo. Putol ni Lawrence. Huminga siya ng malalim para pigilan ang galit. Tumalikod. At balak umalis. Halika na Lawrence. Anong nagmamadali? Ang wrestling ring ang paborito mo. Ilang sandali pa ang lumipas mula nang tayo ay naging masaya. Sigurado ka bang aalis ka ngayon? Anong mali? Ikaw pa rin ba ang Lawrence na nakilala ko noon? Dinala mo ako dito labag sa kalooban ko. Remember? At ngayon iiwan mo ako dito. Patuloy na kinukutya ni Wilfred si Lawrence. Paminsan-minsan ay humahagalpak sa tawa. Mga ad ng pop future. Hindi gumanti si Lawrence. Sa halip, mas naging malungkot ang mukha niya. Paano niya ako pinapahiya ng ganito? Balang araw, ipapahiya ko rin siya sa parehong paraan. Sumpa ni Lawrence sa sarili. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa labasan ng wrestling ring. Isang mapanuksong boses ang nakarating sa kanyang pandinig. Bakit ka ba nagmamadaling umalis? Lawrence, ngayong nandito na tayo. Magsaya tayo. Sabi ng boses, nang hihina. Sinubukang umalis muli ni Lawrence. Ngunit isang grupo ng mga tao ang naglalakad papunta sa wrestling ring. Ang taong nasa harap ay miyembro ng lahi ng hayop. Matangkad siya at may asul na sungay sa noo. Malakas na demonic aura ang lumabas sa kanya. Siya ay isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Weber, dumating ka na. Bulalas ni Lawrence na mabilis na napatigil sa kanyang kinatatayuan. Perpektong timing. Weber, isang napakalakas na alipin ang dinala ni Wilfred. Sa tingin ko ay sabik na siyang makipagpustahan sa iyo. Sabi ni Lawrence habang may naisip na ideya. Tila bahagyang natuwa si Weber sa narinig. Oh, ganoon ba? Alin ang sinasabi mo? Tanong ni Weber kay Lawrence. Tumingin sa paligid sa lahat ng naroroon. Yung lalaking brat na nakatayo sa tabi ng stage. Weber, huwag mo siyang maliitin. Ang pinakamagaling kong alipin ay pinatay niya sa isang galaw. Sagot ni Lawrence sabay turo kay Dustin. What? That human brat did that? How? Tumingin si Weber kay Dustin. Parang wala naman siyang espesyal. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimulang tumawa si Weber. Haha, seryoso ka? You're telling me na nakakatakot siya. Na tinapos niya ang pinakamakapangyarihan mong alipin sa isang welga. Grabe ka talagang sinungaling. Lawrence, sa tingin mo kaya mo akong lokohin? Huwag mong insultuhan ang katalinuhan ko. Galit at natutuwang sabi ni Weber. Hindi, Weber, hindi ako nakagawa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang sumugal kay Wilfred. Pinapayuhan ko kayong mag-ingat. Kung hindi, haantong ka sa katulad ko. Sagot ni Lawrence na bahagyang naiinis. Wilfred, sabihin mo sa akin. Ano ba ang nangyayari? Pumili ka ng isang mahinang alipin. Ano ang iniisip mo? Hindi ako makapaniwala na niloko pa ng slave mo si Lawrence. Paano niya nagawa iyon? Ako ay humanga. Haha, tawa ng tawa si Weber. Mga ad ng pop future. Hindi. Namula ang mukha ni Wilfred. Nakaramdam na naman ako ng hiya. Sa paghusga sa kanyang ekspresyon. Masasabi ni Dustin na bahagyang natatakot siya kay Weber. Sa katunayan, hindi naging maayos sina Weber at Wilfred. Tulad ni na Wilfred at Lawrence. Si Weber ay isa ring tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Bagamat walang matinding puot sa kanilang tatlo, lagi silang magkaaway at nasisiyahang mapahiya ang isa't isa. Sa katunayan, lahat ng ito ay dahil sa wrestling ring. Ngayong nagtipon na ang tatlo sa wrestling ring, hindi na nila itatapon ang napakagandang pagkakataon na ipahiya ang isa't isa.
Si Wilfred ay mas masahol pa kay Weber kaysa kay Lawrence. Noong nakaraan, maraming beses na natalo si Wilfred kay Weber sa wrestling ring. Wilfred, may imumungkahi ako sa iyo. Makinig ng mabuti. Magpapadala ako ng isa sa mga ordinaryong alipin ko para makipagkompetensya sa iyong alipin. Postahan tayo. Ano sa tingin mo? Nakangiting alok ni Weber. Malaki. May tiwala ako sa alipin ko. Pero may kondisyon ako. Hindi ako interesado sa maliit na taya. Kung gusto mong tumaya, palakihin natin. Pumayag naman agad si Wilfred. May tiwala siya kay Dustin. Si Weber mismo ay hindi maaaring talunin ang aking Panginoon. Hindi banggitin ang alipin ni Weber. Naisip niya sa sarili. Nang matapos siyang magsalita, naglabas si Wilfred ng malaking bilang ng mga kayamanan at itinambak sa lupa. Sila ang mga kayamanan na napanalunan niya mula kay Lawrence. Mayroong 12-dosenang mahahalagang bagay sa kanila, na nakakakuha ng atensyon ng lahat ng nanunood na naruroon. Mukhang lahat ng mayroon ka. Nagkomento si Weber. Kinukwestiyon ang pangangatwiran ni Wilfred. Natatakot ka ba? Kung oo, kalimutan mo na. Kakanselahin ko ang taya. Nakangising sabi ni Wilfred. Nagsalita siya ng ganito dahil lahat ng plano ni Dustin. Kailangang suyuan ni Wilfred si Weber na makipagpustahan sa kanya. Humph! Huwag kang ang katawa-tawa. Tataya ako sayo. Wala akong kinatatakutan. Gusto mong gumawa ng isang malaking taya. Makikipaglaro ako. Tumahol si Weber. Nakasimangot sa kanya. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng malaking bilang ng mga kayamanan na bumuo ng 12 bantan sa lupa. Benny, gising ka na. Kunin mo yang mahina. Inutusan ni Weber ang isa sa kanyang mga alipin. Nakuha mo. Papatayin ko siya sa isang suntok. Kumpiyansa na sagot ng alipin. Umuumbok ang mga kalamnan sa kanyang mga braso nang i-cross niya ito sa kanyang hubad na dibdib at nagsimulang maglakad papunta sa entablado. Siya ay isang malaking tao. Nang tumuntong siya sa platform, naramdaman ni Dustin na nakikita niya ang lupa. Sinalubong niya ang tingin ni Dustin na may malupit na ngiti. Wilfred, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Bagamat si Benny ay isang ordinaryong katamtamang antas na banal na Diyos. Madali niyang makuha ang mga kalaban na ang cultivation base ay mas mataas kaysa sa kanya. Maaari niyang ibagsak ang isang ordinaryong premium grade na banal na Diyos sa isang tibok ng puso. Pagmamalaki ni Weber, dahan-dahang naglakad si Benny. Binaluktot ang malalaking kalamnan. Tumayo siya sa harap ni Dustin na may kumpiyansa na tingin sa mga mata. Gusto kong pumatay ng mga tao gamit ang aking mga kamay. At gusto kong durugin ang kanilang mga buto ng pira-piraso hanggang sa sila ay maging alikabok lamang. Hulaan mo kung ano ang susunod kong gagawin. Kakainin ko ang laman ng aking mga kalaban at iinuman ang kanilang dugo. Galing ako sa lahing cannibal. Ang aking lahi ay matanda na at puno ng karangalan at kaluwalhatian. Panunuya ni Benny. Nakatingin kay Dustin na puno ng kasakiman ang mga mata. Nalantad ang kanyang mapuputing ngipin. At ipinakita niya ang mga ito na parang leon. Okay. Nakita na ako ng mga katulad mo dati. Walang pakialam na sagot ni Dustin. Anak, hindi ka ba natatakot? O nagpapanggap ka na kalmado? Picture mo lang kung anong gagawin ko sayo. Puputulin ko lahat ng laman mo at nguyain ang bawat pulgada ng buto mo. Ikaw ay mabubuhay sa lahat ng ito. Takot ka ba? Oh, well, huli na ngayon. Hindi kita bibitawan kahit lumuhad ka sa harapan ko at makaawa sa akin. Kakainin kita. Walang makakapagpabago nito. Ang bata ang paborito ko. Nagsimulang tumulo ang bibig ni Benny sa kakaisip lang. Napalunok siya ng laway na may nakakarinig na ekspresyon. Ito ang dahilan kung bakit siya ang pinili ko. Mahilig siyang maglaro ng pusa at daga. Tingnan natin kung paano niya pipiliin na sirain siya. Nakangiting komento ni Weber. Tumayo siya malapit kay Wilfred para malinaw na marinig at makita ang bawat reaksyon niya. Masyado pang maaga para sabihin kung sino ang pusa at kung sino ang daga. Tumalikod si Wilfred. Sinusubukang manatiling kalmado. Ilang di pa ang layo. Palihim na umiling si Lawrence. Alam niyang walang pagkakataon si Weber na manalo sa laban.
Malapit nang maunawaan ni Weber ang kahihiyan na naramdaman ko. Naisip niya sa sarili. Tulad ni Wilfred. Gusto ni Lawrence na makitang nasasaktan ang pagmamataas ni Weber. Nakatayo sa stage ang dalawang lalaki na parang dalawang estatwa. Excuse me, simulan na ba natin ang laban? Naiinip na tanong ni Dustin. Napaka-impatient mo. Gusto mong kainin ng ganyan. Sige, magsimula na tayo. Kakainin kita. Nakaramdam ng galit si Benny sa kanyang mga ugat. Gusto niyang lumuhad ang taong nasa harap niya at humingi ng awa. Gayunpaman, ipinakita ni Dustin ang kabaligtaran. Kahit anong sabihin niya, laging kalmado at kalmado si Dustin. Mula nang dumating siya sa entablado, 1 pulgadang kumikislap ang kalamnan sa kanyang mukha ay hindi kumikislap ng pilikmata. Siya ay kalmado tulad ng isang eskultura na tao. Sa labis na pagkadismaya ni Benny, may bakas pa nga ng pagkain at pagkasuklam sa mukha ng taong ito. Ang galing! Sa wakas masisimulan na natin ang ating laban. Sabi ni Dustin sabay tango. Huminga siya ng malalim at naikuyom ang kamao. Mga ad ng Pop Future. Pagkatapos ay binato niya ng isang marahas na suntok ang kanyang kalaban nang hindi siya binigyan ng 1 segundo upang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Mabilis na lumipad ang suntok. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng star skill na pinagkadalubhasaan ni Dustin. Mabagal ang paggalaw nito patungo kay Benny. Kumukuha ng lakas at enerhiya sa bawat segundo. Kasabay nito, ang iba't ibang mga lihim na kaharian sa kanyang katawan ay na-activate. Bumuhos ang magulong-magulong enerhiya mula sa mga lihim na kaharian upang magdagdag ng lakas sa suntok. Ang enerhiya ay sapat na upang harapin ang isang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos. What the hell? Napakalakas niyan. Nagdilim ang mukha ni Benny nang makita niya kung gaano kaitikot ang pag-atake ni Dustin. Pagkaraan ng 1 segundo, ang enerhiya ay umabot sa kanya at binalot siya. Para siyang nasa loob ng isang selyadong bula. Walang puwang para gumalaw siya at lumaban. Puff! Bumaba ang kamao ni Dustin. Napapikit ang puwersa nito kay Benny at tinamaan ito sa dibdib. Sa malakas na ingay, sumabog si Benny. Namatay siya on the spot. This is too easy. Naiinip na ako. Reklamo ni Dustin habang binawi ang kamao. Para siyang nakapatay lang ng surot sa ilalim ng kanyang sapatos. What the hell? Anong nangyari? Ngayon lang napansin ni Weber na natapos na ang labanan. Gayunpaman, ang ibang mga manunood ay hindi nagulat sa resulta. Kung tutuusin, nasaksihan nila ang pagpatay ni Dustin kay Freddy. Inaasahan nila na muli siyang gagamit ng kaparehong pandaraya. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Benny ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa kay Freddy. Haha, I'm so sorry, Weber. Mukhang nanalo ako. Tumawa si Wilfred habang nakayuko at kinokolekta ang lahat ng mga kayamanan ni Weber sa isang iglap. So, hindi ka binaygo ng hamak kong alipin. Di ba? Napangiti si Wilfred nang makita ang mukha ni Weber na lalong nagalit at nagalit. Dati kapag nakipagsugal siya kay Weber, kadalasang natatalo siya. Hindi siya kailanman nanalo ng ganito kadali. Napakahusay nito. Hindi pwede. Wilfred, hindi ako magpapatalo sa'yo. Mag-ikot ulit tayo. Anong masasabi mo? Umungol si Weber. Ayaw aminin ang kanyang pagkatalo. Isa pang round. Siyempre kaya natin. Pero tatanggapin ko lang kung mas mataas ang reward kaysa sa huling pagkakataon. Kung gusto mong magkaroon ng isa pang round, gumawa tayo ng malaking taya. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong taya. At pag-iisipan ko kung tatanggapin ko ito o hindi. Nakangiting alok ni Wilfred. Si Dustin ay lihim na nakikipag-usap sa kanya sa buong oras. Na sinasabi sa kanya kung ano ang dapat niyang ialok. Kung gusto mo ng malaking taya, mag-aalok ako ng malaki. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Banta ni Weber. Nang matapos siyang magsalita ay nagwagayway siya ng kamay at naglabas ng napakaraming kayamanan. Bawat isa sa kanila ay kumikinang sa pambihira. Bawat isa ay eksaktong hinahangad ni Dustin. Mga ad ng Pop Future. Tanging isang tunay na banal na Diyos ang makakapag-alis sa kanila ng casual. Malaki. Naglabas din si Wilfred ng ilang kayamanan para tayaan.
Nakikita ng lahat ng demonyong halimaw sa wrestling ring na ang dalawang tunay na Divine God sa medium grade level ay nilayo na lutisin ang kanilang mga personal na sama ng loob sa pamamagitan ng kompetisyon. Ayaw nilang makialam kaya lahat sila ay nagmamasid. Kung sila ay saktan ang magkabilang panig dahil sa anumang walang ingat na salita o pag-uugali, maaari silang magkaroon ng hindi kinakailangang nakamamatay na problema sa hinaharap. Silver. Pumunta ka sa entablado at patayin ang taong brat na iyon para sa akin. Sigaw ni Weber sa isa niyang alipin. Oo, Master. Masunaring tugon ng alipin. Sa paglabas niya mula sa karamihan, makikita ng lahat na siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na pilak na sibat. Higit sa lahat, siya ay premium grade Divine God. Whoosh! Sa isang iglap, tumalon si Silver sa hangin na parang sinag ng pilak na liwanag. Bumaba siya sa stage at tumayo sa harap ni Dustin. Pilak. Si Silver naman. Hinihintay ko si Lord Weber na ipadala siya sa laban. Isa siya sa kanyang pinaka-mahusay na alipin. Sa nakaraan, si Silver ay nanalo ng hindi mabilang na mga kompetisyon para kay Lord Weber sa wrestling ring. Haha, ito na ang katapusan ng batang iyon. Gusto kong maglagay ng taya para dito. Tataya ako na si Silver ang mananalo sa laban. Obvious naman ang mangyayari. Magiging hanggal ako kung mawalan ako ng pagkakataong tumaya. Sa sandaling nakatapak na si Silver sa entablado ng wrestling, naging magulo ang kapaligiran sa wrestling ring. Maraming beses nang ginamit ni Weber ang Silver. At mas malamang na manalo siya kaysa matalo. Kaya nakakuha siya ng mataas na reputasyon sa lahat ng mga manonood. Kaya naman, sa sandaling lumitaw siya sa entablado, nagdulot siya ng maraming palakpakan at tagay. Ang mga demonyong halimaw na ito ay dumating sa wrestling ring para sa isang magandang laban at ito na iyon. Ang host ng wrestling ring ay orihinal na may prinsipyo na huwag makialam sa alitan sa pagitan ng dalawang tunay na Divine God sa medium grade level. At hindi rin siya nagplano na payagan ang mga taya. Ganoon din ang naramdaman ng ibang demonyong halimaw. Ngunit tila ngayon, lahat ay nagkaroon ng pagbabago ng puso. Ang host ng wrestling ring ay nagpahayag na ang mga taya ay tatanggapin. Pagkatapos ng lahat, pinatakbo nila ang wrestling ring para sa layunin na kumita ng pera. Pusta ako kay Silver. I bet mananalo siya. Ako rin. Halos nagkaroon ng stampede nang tumakbo ang mga demonyong halimaw para tumaya. Karamihan sa kanila ay tumataya na si Silver ang mananalo sa kompetisyon. Nakikita mo ba, Wilfred? This time, mawawala na lahat ng meron ka. Sabi ni Weber kay Wilfred na nagngangalit ang mga ngipin. Nakatayo sa stage sina Dustin at Silver. Hindi gumagalaw. Hinihintay nilang magsimula ang laban. Brat. Ngayon lang kita nakitang nag-away. Kailangan kong aminin iyon. Ang talino mo talaga. Gayunpaman, ako ay isang mas malakas na kalaban. Matatalo ka sa pagkakataong ito. Tandaan na ang lahat ng iyong tila makapangyarihang kakayahan ay walang halaga kumpara sa isang martial arts master na talagang makapangyarihan. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Silver. Yeah. Pwede bang simulan na lang natin ang laban? Mataray na tanong ni Dustin. Ang walang pakialam na saloobin at mga salita ni Dustin ay lubos na ikinairita niya. Whoosh! Binawi ni Silver ang kanyang braso at itinulak pasulong ang isang mahabang sibat na kumikinang sa sikat ng araw. Sa ilalim nito ay may malalaking anino ng sibat. Inaasahan ni Dustin ang kapangyarihan ngunit ito ay higit pa sa inaasahan niya. Biglang napuno ng silver shadow ang buong wrestling ring. Sila ay sumayaw at nanunuya. Napuno ng napakalaking layunin ng pagpatay. Sa paglipas ng mga segundo, daan-daan sila na lumilipad sa himpapawid. Ang ningning ng pilak na sibat ay hindi mapigilan. Ito ay isang kahanga-hangang tanawin upang pagmasdan. Kahit na ito ay pinalamig ang lahat ng mga manunood hanggang sa buto. Ang ningning ay kumalat na magulong at pagkatapos ay nagsimula itong magsanib. Na nagiging isang malaking pilak na sibat na ningning na pumuno sa buong kawalan. Sa sandaling nabuo ang malaking ningning ng sibat, ang karamihan sa mga nilalang sa wrestling ring ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Narito,
Ito ang kapangyarihan ng orihinal na magulong batas. Weber, paano naunawaan ng iyong alipin ang ilan sa orihinal na magulong batas ng sibat? Sa kasamaang palad, hindi siya isang tunay na banal na Diyos. Kung siya ay isang tunay na banal na Diyos, sa kanyang talento, kahit na hindi natin siya matatalo. Puna ni Lawrence mula sa audience. Ang tatlong demonyong halimaw, sina Weber, Lawrence, at Wilfred, ay nakatayong malapit sa isa't isa. Nang marinig niya ang sinabi ni Lawrence, tumawa si Weber. Oo naman. Si Silver ang isa sa mga paborito kong alipin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Wilfred at nagtanong. So, Wilfred, sa tingin mo ba ay maaari ka pa ring manalo sa round na ito? Maliwanag. Labis na ipinagmamalaki ni Weber. Naniniwala na siya sa kanyang alipin ay walang alinlangan na mananalo. Hintayin mo na lang. Ngumisi si Wilfred. Nananalig pa rin kay Dustin. Sa kanyang mga mata, kahit na isang medium grade na tunay na banal na Diyos ay hindi tugma para kay Dustin. Kahit malakas siya, hindi pa rin sapat para talunin si Dustin. Humph! Harapin mo. Darating ang iyong kabiguan. Sigaw ni Weber. Boom! Ang malaking silver spear ay bumaril kay Dustin. Tila isang higanteng kidlat na bumababa mula sa langit. Naaamoy ang nasusunog na laman sa hangin. Mabilis na gumalaw ang sibat. Sa loob ng ilang segundo, durugan nito si Dustin. Maging si Dustin ay kailangang umamin na ang pag-atakeng ito ay malakas. Bilang isang ordinaryong premium grade na banal na Diyos, kahangahangang hawak niya ang gayong mga kasanayan sa likuran niya. Makatuwiran na pinahahalagahan siya ni Weber. Talagang mananalo si Silver. May biglang sumigaw sa wrestling ring. Unti-unting sumama ang ibang mga nilalang. Talagang mananalo si Silver. Talagang mananalo si Silver. Sigaw nila. Napuno ng ingay ang arena. Mukhang karamihan sa mga nilalang ay nasa gilid ni Silver. Sinubukan silang hindi pansinin ni Dustin. He had to do something to stop the attack but for now. Nilagay lang niya ang mga kamay niya sa likod niya at mukhang walang pakialam. Mukhang hindi niya alam ang gagawin. Hoy, bata! Natakot ba ako sa iyo na matigas? Isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Silver. Hindi nag-react o sumagot si Dustin. Haha, tingnan mo, Wilfred. Naninigas ang hamak mong alipin. Pang-asar ni Weber na nakangiti ng sabik. Lahat ay nanunood na may pigil hiningang. Hindi pa rin kumikibo si Dustin. Hindi man lang niya kinusat ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ilang sandali pa, nagsimulang umagos ang malamig na agos mula sa katawan ni Dustin. Mabagal na gumapang ang malamig na agos. Saan man ito pumunta at anuman ang hinawakan nito. Lahat, kasama ang espasyo at oras, ay natatakpan ng isang layer ng yelo. Lumipad ang malamig na agos patungo sa paparating na sibat. Mga ad ng pop future. Bumili sila papunta sa isa't isa na parang dalawang tren sa parehong riles. Sa sandaling sila ay nagkita. Ang mundo ay naging mas malamig ng ilang degree. Bawat pulgada ng sibat ay nababalutan ng malinaw na yelo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang manginig ang sibat. Biglang sumabog ang sibat. Hindi. Sigaw ni Silver. Napabuntong hininga ang lahat ng nilalang. Pagkatapos, lalong lumala. Ang malamig na agos ay patuloy na umaagos at agad na nilamon si Silver. Unti-unting naging ice sculpture ang pilak. Baka sa mukha niya ang takot, kawalan ng magawa, at panghihinayang. Gusto niya talagang magpumiglas at makatakas sa arena. Sa kasamaang palad, walang pagkakataon. Bang! Kasunod ng pagsabog. Ang katawan ni Silver ay walang iba kundi isang madugong ambon. Tapos na ang laban. Sa buong proseso, hindi inalis ni Dustin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Hindi niya gaanong ipinikit ang pilikmata o igalaw ang kanyang mga daliri. Maluwag. Natapos niya ang kanyang pagpatay. Ang buong wrestling ring ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Parang ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin ni Dustin. Nag-clear throat siya. Ayusin ang susunod na round. Sinabi ni Dustin kay Wilfred sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan habang siya ay nakatayo ng mahinahon sa entablado. Sige. Tumango si Wilfred.
Ako ay humihingi ng paumanhin. Weber, nanalo ulit ako sa round na ito. Sabi ni Wilfred na pilit pinipigilan ang pagtawa. Sa buong buhay niya, hindi pa nagkaroon ng ganoong kasayang araw. Ang pagkatalo sa kanyang kaaway ng maraming beses ay naglabas ng mga endorphin na hindi niya alam na mayroon siya. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, iniligpit ni Wilfred ang lahat ng mga kayamanan na itinaya ni Weber sa labanan. Malaki ang pagkatalo ni Weber. Ngunit ito ay sugal. Kaya wala siyang masabi sa resulta. Sinaman niya ng tingin si Dustin habang nakatayo sa stage. Gusto siyang patayin. Haha, Weber, anong nararamdaman mo ngayon? Galit ka ba? Maglakas loob ka bang makipagpustahan ulit sa akin? Masayang tumawa si Wilfred. Humph! Malamig na sumingot si Weber. Ngunit wala siyang sinabi. Paano ito? Weber, tumaya ulit tayo. Sa pagkakataong ito, dapat mong isugal ang lahat ng iyong kayamanan. At sa pagkakataong ito, maaari mong hayaan ang lahat ng iyong mga alipin na lumaban ng sabay-sabay. Iisa lang ang alipin kong kalabanan. Alok ni Wilfred. Masyado kang mayabang, Wilfred. Naubos na ang pasensya ni Weber. Ngayon, itinulak siya sa gilid. Ano, pwede ba yon? Napatulala ang lahat ng mga nilalang nang marinig nila ang sinabi ni Wilfred. So, maglakas loob ka ba? Pang-asar ni Wilfred. Sige, katulad ng sinabi mo. Postahan tayo. Galit na galit si Weber na nanginginig. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Inilabas niya ang lahat ng kanyang kayamanan. Mga ad ng pop future. Ito ang lahat ng kanyang kayamanan. Kung mawawala siya, mawawala sa kanya ang lahat. Pero hindi niya akalain na matatalo siya. Gaano man kalakas ang tao sa entablado. Naniniwala siyang may hangganan ang kanyang kapangyarihan. Ang pag-ahon laban sa lahat ng mga aliping ito ng sabay-sabay. Walang paraan na siya ay manalo. Imposible. Umakyat. Umakyat kayong lahat at patayin ang taong brat na iyon. Putukin mo siya. Umungol si Weber sa kanyang mga alipin. Oo, Master. Kaagad. Mahigit 30 alipin ang lahat ay sumugod sa entablado. Lahat sila ay mga elite at nakaranas ng daan-daang labanan. Sa kanila, mayroong 4 o 5 ordinaryong premium grade na Divine God at mahigit 20 medium grade na Divine God. Wala ni isa sa kanila ang isang preliminary grade na banal na Diyos. Patayin siya. Umakyat sila sa entablado at pinalibutan si Dustin. Sabay ungol sa kanya. Gamit ang kanyang isip, sinimulan ni Dustin na ipakita ang orihinal na magulong batas ng lupa. Ang mga pader na gawa sa makalupang dilaw na putik ay itinayo hanggang mayroong daan-daang milyon sa kanila. Ang bawat pader ay napakalaki at matibay na bato. Boom! 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 Kaagad, nagsimula silang mahulog sa mga alipin. Kasabay nito, ang napakaraming earth energy ay kumalat sa lahat ng dako, na nagdulot ng isang kakilakilabot na kapangyarihan ng grabidad. Naganap na pinigilan ang buong espasyo ng wrestling ring. Napakabigat ng mga pader na parang may 12-dosenang malalaking bundok sa kanilang likuran. Ang mga alipin ay hindi makagalaw. Puff! Puff! Sa kalaunan, hindi na sila makatagal at bumagsak ang mga pader. Nadurog sa kanila, wala pang isang segundo, napatay na ni Dustin ang lahat ng 30 alipin na iyon. Ang wrestling ring ay muling naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Hindi pwede. Namutla ang mukha ni Weber. Sa loob ng ilang segundo, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan. At ang kanyang mga alipin. Walang paraan na maibabalik niya ang mga ito. Haha, Weber, ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam na magdusa ng matinding pagkatalo. Tumawa ng malakas si Wilfred. Naglakad siya patungo sa mga kayamanan at buong kasakiman na sinunggaban ang lahat ng ito. Nakangiti sa buong oras, patuloy na ayusin ang kompetisyon. Inutusan ni Dustin si Wilfred sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Sige, tumango si Wilfred. Gayunpaman, pagkatapos magtanong, lumabas na wala nang gustong sumugal kay Wilfred. Ang kapangyarihan ni Dustin ay humanga sa buong wrestling ring. Master, masyado kang makapangyarihan.
Sa palagay ko ay walang sino mang maglalakas loob na magpadala ng mga alipin upang makipag-away sa iyo. Sabi ni Wilfred na bahagyang nadismaya. Sige. Napabuntong hininga din si Dustin. Dahil wala nang makakalaban. Nagpa siya sina Wilfred at Dustin na oras na para umalis sa wrestling ring at bumalik sa mansyon ni Wilfred. Bilang isang medium grade na tunay na banal na Diyos, si Wilfred ay may sariling mansyon sa pangunahing lugar ng Beast City. Pinahiya ko ng mahina ito sa harap ng maraming tao. Dapat ko siyang patayin. Dapat ko siyang patayin. Sabi ni Weber. Nagngangalit ang mga ngipin habang nakatingin sa papaalis na figure ni Dustin. Gusto ni Wilfred itong human brat. Kung papatayin mo siya, natatakot ako na darating si Wilfred para maghayganti. Babala ni Lawrence. Isa lang siyang alipin. Hamak na ugali. Hindi ako naniniwala na aawayin ako ni Wilfred dahil sa kanya. Dapat kong patayin ang bastard na ito o baka sumabog ako sa galit. Sigaw ni Weber. Pagkaraan ng isang araw, nagpapadala si Wilfred ng mensahe kay Dustin sa pamamagitan ng paglilinis ng kahulugan. Guro, nakatanggap ako ng utos. Pumunta tayo sa Land of Outlaw ngayon din. Talaga, can we finally set off? Ang tagal kong naghihintay. 3/4. Tumayo si Dustin at ngumiti ng napakalaki na sumakit ang pisngi.